Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3661-3680. Kabanata 3661 masyadong nagbago si Floyd. Ilang sandali lang ang nakalipas, naramdaman ni Forlivia ang pagbabago ng mood ni Floyd. Parang gusto niya akong lumunin. Noon lang, binasag ni Bruno ang katahimikan. Hindi ba ninyo nararamdaman na ang antas ng paglilinang ni Floyd ay tumataas na parang baliw kamakailan? Namulat ang realisasyon sa lahat nang marinig nila ang kanyang mga salita. Tama si Bruno. Bagamat hindi siya kailanman kalaban ni Floyd, kahit papaano, palagi siyang nakakaalis sa laban nang hindi nagtamo ng anumang pinsalang nagbabanta sa buhay. Ngunit sa paghusga sa laban kanina, halos walang kapangyarihan si Bruno sa pakikipaglaban kay Floyd. Napansin din ni Phoenix at ng iba pa na nang sabihin ni Floyd na kaya niyang kunin silang lahat, nakakatakot ang aura na kanyang pinakawalan. Sa katunayan, hindi nila maiwasang maramdaman na magiging one-sided fight kung saan lalabas si Floyd bilang panalo. Ang galing ni Floyd sa pakikipaglaban ay malamang na nasa parehong antas tulad noong unang dumating si Xylas upang maghanap ng gulo sa base. Ngunit paano nga ba siya naging napakalakas? Kakaiba na nagagawa niyang isulong ang kanyang mga kakayahan ng mabilis sa loob ng maikling panahon. Tanong ni Phoenix, Evie, ano ang naramdaman mo pagkatapos makipagpalitan ng suntok kay Floyd kanina? Saglit na pinag-isipan ito ni Forlivia bago sinabing, ang antas ng paglilinang ni Floyd ay talagang mabilis na umunlad, ngunit may kakaiba sa kanyang pamamaraan ng paglilinang. Anong meron dito? Hindi ba't ikaw ang gumawa ng cultivation technique na ginamit ni Floyd? Oo, tama iyan. Ang pagkalito ay kumalat sa mukha ng lahat. Sumagot si Forlivia sa mahinang boses, tinuruan ko nga si Floyd ng ilang cultivation technique, ngunit ang pinag-insayo niya ay parang ang extreme devouring technique. She then added, of course, I'm not too sure about it since inawi ko lang siya saglit. Nakuha ni Phoenix ang isang bagay na mahalaga sa mga salita ni Forlivia, at maingat siyang nagtanong, Evie, sinasabi mo ba na ginagamit ni Floyd ang parehong cultivation technique bilang Xylas? Hindi ako sigurado, tumigil sandali si Forlivia. Baka masubukan ko siya sa susunod. Sa totoo lang, naging maluwag siya kay Floyd. Kahit isang suntok lang ang palitan nila kanina, sapat na ang nakakatakot na aura na pinakawalan ni Floyd para sabihin kay Forlivia ang lahat ng kailangan niyang malaman. Malamang na nag-ensayo siya gamit ang extreme devouring technique. Ang kanyang diskarte ay halos pareho sa ipinakita sa amin ni Xylas noong unang pagkakataon. Evie, dapat mong sabihin kay boss ang tungkol dito kapag nakabalik na siya. Dahil nang ahas si Floyd na hampasin si Bruno sa pagkakataong ito, walang garantiya na hindi na niya sasaktan si boss sa susunod. Tama si Phoenix, dapat tayong mag-ingat. Kung tutuusin, malaki talaga ang pinagbago ni Floyd kamakailan lang. Si Phoenix at ang iba pa ay nagbigay ng kanilang mga komento, na nagbabahagi ng kanilang pag-aalala sa kamakailang pag-uugali ni Floyd. Noong nakaraan, bagamat magkakaroon sila ng mas mainit na pagtatalo, hindi kailanman sinimulan ni Floyd ang isang away. Pagkatapos ng lahat, upang simulan ang isang away ay nangangahulugan na ang mga bagay ay napunta sa isang punto nang walang bumalik. Sa madaling salita, lahat ay nagsisikap na panatilihin ang kapayapaan para sa kapakanan ni Levi. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari sa araw na iyon, tila wala nang pakialam si Floyd sa pagpapanatili ng kapayapaan kahit na ito ay para sa kapakanan ni Levi. Tumango si Forlivia. Okay, ibibigay ko kay Daddy ang head-up tungkol dito. Dagdag pa ni Phoenix, at saka, nagsisimula na akong maghinala na si Floyd ang naglik ng kinaroroonan ni Master Yusuf kay Gloria. Kung tutuusin, kahit na si Xylas ay nagplano ng pananambang malapit sa base, hindi makatuwiran na ang mga miyembro ng Glorian Order ay bigla ding umatake sa base. Masyadong nagkataon. Parang alam na nila noon pa man na pupunta kami para mag-alok ng tulong. At saka,
Si Floyd ay nagtatago sa isang napakatagong lugar noong mga oras na iyon. Kung hindi lang siya nagpakita sa sarili niya, hindi namin siya mahahanap. Nang marinig iyon, ang lahat ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Mukhang posible na ang mga bagay ay katulad ng inilarawan ni Phoenix. Tsaka, gumagalaw ang mga miyembro ng Glorian Order na para bang alam nila ang susunod nating gagawin noon. Maliban kung ang isang tao mula sa base ay nag-leak ng impormasyon, magiging imposible para sa kanila na mahulaan ang aming mga aksyon sa isang katangan. Nagpatuloy si Phoenix sa malungkot na tono, not to mention when Sonya and 2 others went missing near the base, Floyd was the one in charge of guarding the perimeter. Maaaring nagkataon lang kung nangyari ito ng isang beses o 2 beses, ngunit kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, ang lahat ay tila mali. Malungkot ang ekspresyon ni Forlivia. Mukhang pinaghihinalaan ng lahat si Floyd ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3662 sorpresa mula kay Levi. May mali talaga kay Floyd. At saka, malamang si Gloria ang nasa likod ng hamon ni Floyd kay Bruno. Ang mga taktika na tulad nito ay karaniwan para sa kanya, at maraming mga lalaki ang mas gustong hayaan siyang gamitin ang mga ito. Ito ay tiyak na isang malamang na senyales. Kailangan nating mag-ingat. Bawat salitang sinabi ni Phoenix ay nakakagulat na parang isang martilyo na tumatama sa mga tao. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kapangyarihan ni Floyd. Imposibleng mapansin natin siya mula sa anino, malungkot na ungol ni Kirin. Sinabi ni Phoenix, kung hindi uobra ang pagmamasid sa kanya mula sa anino, hindi namin gagawin ito mula sa anino. Paano kung kumilos ulit si Floyd? Sino ang makakapidyo sa kanya noon? Sambit ni Black Tortoise. Hindi ka ba makaisip ng ibang paraan? Tumawa si Phoenix. Halimbawa, ang pagkakaroon ng Zoe ay nananatili si Floyd sa base sa pamamagitan ng pagsasabi na kailangan namin ng isang piling tao upang manatili doon. Kung tutuusin, pwede pa tayong manatili sa tabi ni na Zoe at Evie. Kung ganoon, mababantayan nilang dalawa ang dalawa, lahat ng ginagawa ni Floyd higit sa lahat, kahit anong gawin ni Floyd, wala siyang gagawin kina Zoe at Evie. Sa tingin ko magandang ideya iyon. Si Forlivia ang unang sumang-ayon. Kung tutuusin, hindi lang siya mababantayan sa paggawa niyan, pero hindi rin siya maaalerto sa kanilang plano. Nadama ni Asher Dragon at ng iba pa na maganda rin ang plano. Iniisip ko lang kung kailan babalik si Boss. Malapit nang bumalik si Master Thundera at ang iba pa. Hindi namin alam kung ano ang tingin sa amin ng Ecclesiastic Order sa oras na ito. Masyadong maingat si Boss para hindi sabihin kina Evie at Zoe kung saan siya pupunta. Naghiyawan ang mga tao, ngunit sa kaibuturan nila, umaasa silang babalik si Levi sa lalong madaling panahon upang pamunuan sila. Samantala, sa spiritual ley line ng Elterton, hindi may kakaila na nakakatakot ang spiritual ley line ni Zyperia. Sinimulan ni Levi at ng iba pa ang panibagong yugto ng Metamorphosis. Sa kabila ng malaking bilang ng mga bagong armas na binuo ng Digital God, marami pa ring kapangyarihan sa linya ng pagtatayo na ley. Sa huling pagkakataong lumabas sila, itinalaga ni Levi ang Digital God sa isang gawain, paghahanap ng mga super spiritual na linya ng ley sa buong mundo. Hindi pinabayaan ng Digital God si Levi, dahil nakagawa siya ng bagong detector. Kahit na ang mga nakasil na super spiritual na linya ng ley ay maaaring matukoy ng makinang ito hanggat nasa loob tayo ng isang tiyak na hanay, sabi ng Digital God. Ang bawat piraso ng trabaho na kanyang binuo ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng tagumpay. Higit pa rito, naging kapaki-pakinabang ito kay Levi, at lalo pang ipinagmamalaki ng Digital God ang kanyang sarili. Magandang trabaho, puri ni Levi. Pagkatapos ng isa pang pag-ikot ng Metamorphosis, mas lumakas si Levi, Winona, at ang iba pa. Pagkatapos noon, maingat na dinala ni Levi si Bruno, gayon din ang 80 tao na naglilinang ng mga diskarte sa pundasyon. Upang matiyak na walang nakapansin kung saan siya pupunta, hinati ni Levi ang 80 tao sa 10 club ng 8 bago sila dalhin sa super spiritual na linya ng ley ng paisa-isa. Sinabi rin niya sa mga tao sa base na lalabas lamang sila para gawin ang kanilang mga gawain para hindi sila makatawag pansin. Si Bruno ay isa sa mga pinagkakatiwalaang aide ni Levi, at maraming beses na silang nagsagawa ng mga lihim na misyon ng magkasama.
Ang 10 club ay humalili sa paggamit ng super spiritual na linya ng Lei upang linangin at palakasin ang kanilang sarili. Para patuloy silang palakasin, nilagyan pa ni Levi ang 80 tao ng battlesuit at bagong armas na binuo ng Digital God. Ang Glorian Order at Master Thundera, maghintay ka lang. Kumpleto na ang paghahanda para sa sorpresang ito, malamig na sabi ni Levi. Samantala, sa altar ng Glorian Order sa Corpse Pit, sinimulan ni Gloria na iset up ang susunod na bahagi ng kanyang plano habang papalapit na ang araw ng Thundera at ang pagbabalik ng Cites. Ang una niyang pinuntahan ay si Xylas. Guro, may maitutulong ba ako sa iyo? Si Xylas ay magalang gaya ng dati. Bagamat ang nalalapit na pagbabalik ng Cites ay nagbigay ng tiwala kay Xylas sa kanyang sarili, naramdaman pa rin ni Xylas na si Gloria ay isang taong karapat-dapat sa sundan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3663 Trying to Enter Kenfort. Ano sa tingin mo kung paano kita tinatrato? Noong una ay nabigla si Xylas sa kanyang tanong, ngunit mabilis niyang sinagot, Master, napakabuti mo sa akin. Hindi lang ikaw ang nagligtas sa buhay ko, kundi tinuruan mo pa ako ng mga diskarte. Matapos itatag ang Glorian Order, binigyan mo pa ako ng titulong commissioner sa order. Nakagawa lang ako ng paghihiganti dahil sa iyong suporta, guro. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, at lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Taos-puso ang pasasalamat ni Xylas kay Gloria sa ginawa nito para sa kanya. Ang lahat ay salamat kay Gloria na kaya niyang gawin ang gusto niya sa base at patayin ang maraming mandirigma sa 5 Pavilion. Kung hindi niya itinuro sa kanya ang pamamaraan ng paglamon, hindi niya magagawang i-upgrade ang kanyang sarili ng ganoon kabilis sa maikling panahon. Tungkulin ko ito, napabuntong hininga si Gloria. Gayunpaman, malapit nang bumalik si Master Thundera kasama ang makapangyarihang mga nilalang ni Kenfort. Hindi ako kumpiyansa tungkol doon. Bagaman hindi sinabi ni Gloria ng malakas, malinaw ang ibig niyang sabihin, kailangan niya ng suporta. Magpahinga ka muna, guro. Gagawin ko ang aking makakaya para hikayatin ang aking ama na magtrabaho sa iyo. Sa pagtutulungan ng dalawang makapangyarihang puwersa, sigurado ako na malalaman ni Master Thundera na hindi tayo tatawid ng walang anumang magandang dahilan, Xylas said. Tuwang-tuwa si Gloria sa narinig, ngunit hindi niya ipinakita sa kanyang mukha ang kagalakan. Mabuti sana kung makakatrabaho ko ang iyong ama. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Gloria. Gayunpaman, maraming makapangyarihang tao sa Kenfort. Kailan kaya tayo mananalo sa buhay kung hindi natin kaya makontrol ang sitwasyon? Ang pagtuturo sa isang tao kung paano mangisda ay mas mahusay kaysa sa pagbibigay sa isang tao ng isda. Kung makapasok ako sa Kenfort para mag-cultivate, kaya kong ayusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Walang mahirap dito, nakangiting sabi ni Xylas. Huwag kang mag-alala, Master. Sasabihin ko ito sa tatay ko pagdating ng panahon. Magiging madali para sa iyo na makapasok sa Kenfort kung gaano kakagaling at galing. Kamangha-manghang. Gaya ng inaasahan sa aking pinakamahalagang alagad, nakangiting sabi ni Gloria. Kung gayon, iiwan ko ito sa iyo. Pakiusap, saad ni Xylas habang tinatapik ang dibdib. Sa totoo lang, hindi lang ang manipulasyon ni Gloria ang naging dahilan ng pangako ni Xylas. Ilang araw na ang nakalipas, si Cites ang naghatid ng ilang mensahe. Walang gaanong tiwala si Wade sa pagharap sa mga palaban na dala ni Thundera. Kaya naman, ang Cites ay mayroong isang makapangyarihang kasama sa club, at si Gloria ay isang mahusay na pagpipilian. Si Gloria ay nagpaplano at may talento, at mayroon siyang Glorian Order. Paano kung ang mga makapangyarihang nilalang na ibinalik ni Thundera ay mas malakas? Magagawa nilang harapin sila ng direkta kasama si Gloria at ang Orden Gloria sa kanilang panig. Tumanggo si Gloria. Mabuti, mabuti. Natutuwa akong magkaroon ng isang alagad na tulad mo. Buti na lang kung makapasok talaga ako sa Kenfort para magtanim. Narinig ko na kahit na ang mga super spiritual na linya ng Lei tulad ng mga pag-aari ng mga deviant clans ay bihira dito, karaniwan ang mga ito tulad ng mga wildflowers sa Kenfort. Naiisip mo ba ang pagkakaiba ng dito sa Kenfort? Hindi nakakagulat na maraming makapangyarihang mandirigma doon. Mayroon silang napakaraming hitsura para sa paglilinang. Ang nililinang ko ay ang extreme devouring technique.
Kung papasok ako sa Kenfort, aakyat ako sa mas mataas na taas sa lalong madaling panahon. Dahil sa isiping iyon ay nakaramdam ng pagkabigo si Gloria. Ang super spiritual na linya ng Lay sa Yartran ay maaaring makapagbigay sa kanya ng napakalaking pag-upgrade, ngunit nasira ito ni Levi. Ito ay infuriating, upang sabihin ang hindi bababasa. Matapos i-recompose ang sarili, bumalik si Gloria sa pag-iisip ng kanyang plano. Mabuti kung pumayag si Wade na makipagtulungan sa kanya, ngunit ang mga bagay ay mapupunta sa timog kung mayroon siyang lihim na motibo. Hindi siya uupo sa kanyang mga kamay. Ang pakikitungo sa ibang mga mandirigma ay hindi ang prioridad, ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ay mahanap ang Celestial Gate na magdadala sa kanya sa Kenfort. Hanggat makapasok siya sa Kenfort, hindi na magiging problema ang lahat. Di asterisk man ikaw, Master Thundera. Kung magkakaroon man ako ng pagkakataon, tiyak na dudurugin kita. Galit na galit si Gloria. Kung hindi dahil sa pagbabalik ni Thundera, hindi na niya kailangang maging maingat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3664 ang pagbabalik ni Thundera. Dumating na ang araw na hinihintay ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Ang ministro, si Thundera, ay sa wakas ay bumalik kasama ang ilang makapangyarihang nilalang mula sa Kenfort. Lahat ng nasa Ecclesiastic Order ay lumabas upang batiin sila, at ito ay isang napakagandang tanawin. Si Thundera ay nakasuot ng mahabang kulay abong robe at isang pares ng itim na bota. Bagamat maputi ang kanyang buhok at balbas, ang kanyang balat ay kakaibang kinis. Sa katunayan, ito ay kasing kinis ng ilalim ng isang sanggol. Isa pa, parang natrap sa kanyang mga mata ang mga nagyayelong bituin, dahil may malamig na kislap sa mga ito na dahilan kung bakit hindi nang ahas ang iba na tingnan siya sa mata. Sa likod ni Thundera ay isang sinaunang espada, at ang kanyang buong anyo ay ginawa siyang tila isang Diyos. Sa ganitong paraan, pakiusap. Magalang na sinenyasan sila ni Thundera patungo sa loob. Lumingon ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order at nakitang may kabuuang 7 na dumating kasama si Thundera. Ang nangungunang tao ay isang binata sa kanyang early 20s. Hindi kalabisan kung sabihin na siya ay isang masungit na binata. Gayunpaman, ang kanyang estilo ng pananamit ay sinaunang at marangya, para siyang isang prinsipe na naglakbay pasulong sa oras. Ang pakiramdam ng maharlika na nagmumula sa kanya ay naging mas matindi sa pamamagitan ng sinaunang palamuti na nakasabit sa kanyang baywang at ang espada sa kanyang kamay. Sa tabi ng binata ay may isang lalaki na tila matanda na. Bagamat malinaw ang pananamit niya, ang paraan ng pagdadala niya sa sarili ay nagsasalita ng pangingibabaw at kalmado. Ang isa pang napansin ng mga manunood sa matandang lalaki ay ang dambuhalang sinaunang espada na dala nito sa kanyang likod, na halos kasing tangkad ng matanda mismo. Sa likod ng dalawa ay may 5 makapangyarihang mukhang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, at lahat sila ay mukhang hindi pangkaraniwang mga individual. Ang mga taong iyon ay parang mga Diyos na bumibisita sa makamundong mundo. Ang bawat kilos at salita nila ay nagparamdam sa iba ng pagnanasa na sambahin sila. Gayunpaman, ang 7 taong iyon ay may isang bagay na karaniwan ang mga tingin sa kanilang mga mata. Para silang tunay na mga Diyos na mababa ang tingin sa mga mortal. Kahit na nag-uusap sila ni Thundera, mayabang silang magsalita. Gayunpaman, walang sino man sa Ecclesiastic Order ang nangahas na ipahayag ang kanilang galit ng malakas. Pagkatapos ng lahat, kahit si Thundera ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkainis. Kung tutuusin, parang kinukuha niya ang pabor sa kanila. Kaya ito ang mga makapangyarihang nilalang mula sa Kenfort. Kapansin-pansin sila. Tingnan mo kung paano kumilos ang binata. Malamang na mataas ang posisyon niya sa sekta na kinaroroonan ni Master Thundera. Oo, at ang matandang iyon ay parang matandang Diyos. Nagbubulungan ang mga tao habang nakatingin sa 7 bagong dating na may paggalang at takot. Itong utos na ginawa mo, ang Ecclesiastic Order, ay masyadong mahina, komento ng binata. Isang apologetic na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Thundera. Ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay manipis, kaya walang paraan na maihahambing tayo kay Kenfort. Paumanhin para sa hindi magandang tingnan, Master Hansel. Ang binata ay si Hansel Xanadu, at siya ang iyong master ng Blue Sky Sect. Sa kabilang banda, si Thundera ay isa lamang branch master ng sekta.
Magkaibang mundo ang kanilang mga status, kaya natural, hindi naglakas loob si Thundera na magprotesta. Tunay nga, ang makamundong mundo ay masyadong malabo. Hindi dahil hindi kasapat ang kakayahan. Naiintindihan ko. Sa kabila ng sinabi ni Hansel na naiintindihan niya ang sitwasyon, mas lalo pang nahahalata ang paghamak sa kanyang mga mata. Master Hansel, pakipahinga muna ang mga matatanda at ang iba pa. Ipapakilala ko si Kenfort sa mga batang ignorante na ito para malaman nila kung ano ang lampas sa batong kanilang tinitirhan. Magiging maayos ba ang arrangement na ito? Pansamantalang tanong ni Thundera. Tumango si Hansel. Okay, maaari mo ring tingnan ang mga bahagyang mas mahusay. Kasalukuyang lumalawak ang sekta, kaya dapat mong kunin ang pagkakataon na mag-recruit ng mga mahuhusay. Naiintindihan mo ba ako? Oo, sir. Salamat, Master Hansel. Tuwang-tuwa si Thundera. Ang Blue Sky Sect ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga mahuhusay na tao para palawakin ang kanilang sekta, ngunit karamihan ay naghahanap sila ng mga rogue cultivator sa Kenfort. Sa makatuwid, kinailangan ni Thundera na pahalagahan ang pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Hansel na pumili ng ilang tao mula sa Ecclesiastic Order na sumali sa Blue Sky Sect. Ang mga napili ay magiging malaking tulong sa Ecclesiastic Order at sa kanilang sarili. Good to know na alam mo kung ano ang appreciation. Tumakbo ka ngayon, nakangiting sabi ni Hansel. Maliwanag, nasiyahan si Hansel kung paano pinahahalagahan ng iba ang mga bagay na ibinigay niya sa kanila kahit na ang mga bagay na ibinigay niya sa kanila ay walang kahulugan sa kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3665 Divine and Holy Ley Lines. Nang malaman na ipapamahagi ni Thundera ang kanyang kaalaman tungkol kay Kenfort sa kanila, natuwa ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Tulad ng mga estudyanteng naghahanda para sa kanilang mga klase, lahat sila ay nanatiling nakatutok kay Thundera, naghihintay sa kanya na magturo sa kanila ng bagong kaalaman. Ang mga tao sa Kenfort, kahit na ang mga hindi kailanman legal-in ang bago, ay aabot sa antas na ako ay nasa likod noong una akong nagsimula sa aking paglalakbay sa sandaling sila ay ipinanganak, panimula ni Thundera. Ang kanyang pambungad na pananalita ay tumama sa mga tao tulad ng isang bolt mula sa asol. Agad na naging wild ang mga tao. Tulad ng inaasahan sa banal na lupain ng paglilinang. Ang mga taong ito ay ipinanganak sa parehong antas ng Master Thundera noon. Nakakabaliw ito. Ito ba ang ibig nilang sabihin ng pagkapanalo mula sa simula? Ikinaway ni Thundera ang kanyang mga kamay, at dahan-daang tumahimik ang mga tao. Gayunpaman, hindi nila naitago sa kanilang mga mukha ang paghanga kay Kenfort. Iilan lang sa mundo ang may kakayahang makamit ang antas ng paglilinang sa kabila ng kanilang buong buhay sa pagtatrabaho dito. Gayunpaman, ang mga tao sa Kenfort ay ipinanganak sa antas. May isip lamang ng isa kung gaano kaakit-akit si Kenfort para sa mga magsasaka. Ang espiritual na enerhiya sa Kenfort ay sagana. Kahit na hindi ka naglilinang ng anumang mga diskarte, ang paglulubog lamang ay tataas ang iyong antas ng paglilinang. Kaya naman maraming mahiwagang halamang gamot sa Kenfort. Ang alinman sa mga mahiwagang halamang iyon ay maaaring magpapahintulot sa isang tao na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang paggamit ng mga mahiwagang halamang ito upang lumikha ng mga tabletas at elixir ay magkakaroon ng higit pang mga mahimalang epekto. Pagpapakita ng isang espiritual. Ang buto sa katawan ng isang tao ay karaniwan. Sa katunayan, mayroong ilang mga tabletas at elixir na nagpapahintulot sa kanilang mga mamimili na palakasin ang kanilang sarili. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay matamang nakatingin kay Thundera habang nakikinig sila sa kanyang talumpati. Ang mga teknik na ipinapasa ng mga sekta ng Kenfort sa kanilang mga alagad ay pawang mga sinaunang pamamaraan. Kahit na ang art of consumption ng Ecclesiastic Order ay teknikal na nagmula sa Kenfort. Gayunpaman, ito ay isang mahinang pagkakaiba-iba kung ihahambing sa tunay na art of consumption ng Kenfort. Nagulat na naman ang mga tao. Hindi nila naisip na ang Ecclesiastic Order ay nagmula sa Kenfort. Hindi nakakagulat na ang Ecclesiastic Order ay minsang tumayo sa tuktok ng mundo. Gayunpaman, ang pamamaraan na kanilang ginamit ay isang mahinang pagkakaiba-iba lamang ng orihinal na pamamaraan, at sila ay napakalakas na dahil dito. Hindi maisip ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order kung gaano katikot si Kenfort. At saka,
Napakaraming super spiritual na ley lines sa Kenfort, at talagang super spiritual na ley lines ang mga ito. Ang uri ng super spiritual na ley line na umaasa sa aming order ay 10 dozen sa Kenfort. Sa katunayan, maaari mong sabihin na ang aming super spiritual na linya ng ley ay ang pangunahing lamang ng mga pangunahing espiritual na linya ng ley sa Kenfort. Sa sandaling iyon, humigop si Thundere ng kanyang tsaa at tinitigan ang maningning na mga mata ng mga miyembro, na may pagmamalaki. Si Thundere ay may katamtamang kapangyarihan sa Kenfort. Kaya naman palagi siyang inuutusan ng mga tao sa Kenfort. Ang Ecclesiastic Order ay ang tanging lugar kung saan maaaring magkaroon siya ng kanyang dignidad at pagmamataas. Master Thundere, ano ang hitsura ng super spiritual na linya ng ley sa Kenfort, kung gayon? Tanong ng acting minister ng Holy Guild. Umayos naman ang iba para mas bigyang pansin si Thundere. Tumikim si Thundere bago sumagot, "We'll take the spiritual ley line I found when I entered Kenfort Celestial Gate as an example." Ang espiritual na enerhiya sa linya ng espiritual na ley ay may gininto ang glow. Ang ganitong uri ng espiritual na linya ng ley ay tinatawag na isang banal na linya ng ley. Ang mga linya ng banal na ley ay ang mga elementarya na linya ng espiritual na ley sa Kenfort. Ang sekta na kinabibilangan ko, ang Blue Sky Sect, ay may 7 divine ley lines. Mayroon ding mas mataas na gradong spiritual ley line na tinatawag na Holy Ley Line, at ito ay kulay pula. Ang Blue Sky Sect ay hindi nagmamay-ari ng alinman sa mga Holy Ley Lines. Natatakot ako na ang mga super sect lang ang may spiritual ley lines ng ganoong level. Medyo nadismaya si Thundere sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang Blue Sky Sect ay isa sa mga mas mababang antas ng sekta sa Kenfort. Master Thundere, posible bang magkaroon ng divine ley lines o holy ley lines ang ating mundo? May nagtanong. Imposible iyon, walang pag-aalinlangan na sagot ni Thundere. Kahit sa Kenfort, ang mga divine ley lines at holy ley lines ay bihirang spiritual ley lines. Paano posibleng magkaroon ng mga ito ang makamundong mundo? Kahit na ang makamundong mundo ay talagang mayroon nito, ang pagsabog ng espiritual na enerhiya mula sa mga linyang ito ay magiging isang sakuna para sa sangkatauhan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3666 na ipinakita ni Hansel ang kanyang kakayahan. Hindi naman nagmalabis si Thundere. Batay sa kanyang pangunawa, ang mga banal na linya ng ley at mga linya ng banal na ley ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Kapag ang kanilang espiritual na enerhiya ay pinakawalan, ang isang ordinaryong tao ay hindi na makayanan ang kargada nito. Kahit na ang pagsabog ng espiritual na enerhiya ay magbibigay daan sa mga mahuhusay na mandirigma ng pagkakataon na pataasin ang kanilang mga kakayahan, karamihan sa mga tao sa mundong mundo ay mga ordinaryong tao lamang. Ang konstitusyon ng kanilang katawan ay hindi nakatuon sa pagtanggap ng dalisay na pagdagsa ng espiritual na enerhiya. Kahit na ang enerhiya na nagmumula sa mga hangganan ng isang banal na linya ng ley ay sapat na upang agad na pumatay ng isang tao. Bilang resulta, walang paraan ang isang banal na linya ng ley ay lilito sa makamundong mundo, lalo na ang isang banal na linya ng ley. Mayroon ding iba pang mga bihirang espiritual na linya ng ley na nagtataglay ng mga espesyal na katangian, patuloy na paliwanag ni Thundere tungkol kay Kenfort. Ang remedial ley line, halimbawa, ay maaaring magpalusog sa katawan at mag-alaga ng mga mahiwagang halamang gamot sa parehong oras. Gayun din, may mga espiritual na linya ng ley na batay sa mga elemento. Maaaring gamitin ang mga linya ng espiritual na ley na nakabatay sa apoy upang magbigay ng sustansya at magpanday ng mga sandata. Tulad ng para sa iba pang mga elementong espiritual na linya, ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga mandirigma na naglilinang ng mga kaukulang elemento na parang nanloloko. Halimbawa, ang isang swordsman na tulad ko ay maaaring gumamit ng metal-based spiritual ley line para pakainin ang aking espada at pabilisin ang aking paglilinang. Biglang napagtanto ng karamihan na mayroong lahat ng uri ng iba't ibang linya ng espiritual na ley. Nakakamangha talaga si Kenfort. Master Thundere, gaano kalakas si Kenfort? Tanong ng isang curious. Hinaplos ang kanyang balbas, sumagot si Thundere. Maraming sekta doon na may hindi mabilang na malalakas na mandirigma. Hayaan mong sabihin ko ito, ang Blue Sky Sect na kinabibilangan ko sa Kenfort ay itinuturing na isang mababang antas na sekta.
Tulad ng para sa mga super sect na nagtataglay ng pambihirang husay sa pakikipaglaban, ang isang solong paladin level na mandirigma mula sa kanila ay may kakayahang sirain ang lahat ng mas mababang mga sekta. Sa sandaling iyon, muling nagkagulo ang mga tao. Ganyan ba talaga Ketikot si Kenfort? Sa tingin ko ang kanilang lakas ay higit pa doon at hangganan sa banal. Hindi ba maganda kung makapasok ako sa Kenfort? Pwede bang itigil mo na ang pangangarap ng gising? Patuloy ni Thundera, ang Void Sect na sinalihan ni Wade ay itinuturing na mid-level sect. Batay lamang sa kani-kanilang pinagsama-samang lakas, ang Blue Sky Sect ay walang kapantay sa kanila. Master Thundera, mangyaring huwag mo akong takutin. Sinasabi mo ba na wala tayong kapangyarihang labanan si Wade ngayong bumalik na siya? Habang ang mga tao ay nababalisa, ang kanilang kinakabahang mga tingin ay bumagsak kay Thundera. Natagpuan nila na siya ay kalmado pa rin at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng gulat. Ang katotohanan na ang isang sekta ay makapangyarihan ay hindi nangangahulugang ang mga lalaking dinala ni Wade ay kasing lakas. Nang makita niyang hindi pa rin kumbinsido ang lahat, ipinaliwanag ni Thundera, sa posisyon ni Wade, walang paraan na makapasok siya sa mga pangunahing mandirigma ng Void Sect. Sa makatuwid, ang mga lalaking dadalhin ni Wade ay dapat na mga ordinaryong paladin na hindi kalaban ni Master Hansel at Mr. Xanadu. Natural na naiintindihan ng karamihan ang ibig sabihin ni Thundera. Ito ay katulad ng Ecclesiastic Order noong una itong itinatag. Ang mga karaniwang disipulo ng 5 pavilion ay hindi nagawang ipaglaban ang mga ministro kung sakaling sila ay mabuli. Sa pinakadulo, maaari lamang silang makakuha ng tulong ng isang paladin. Kung ang isang tao mula sa isang mas mababang sekta ay nauwi sa kahihiyan, ang mga matatanda mula sa kani-kanilang sekta ang makikialam. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga matatandang ito, sa kabila ng nagmula sa mahihinang mga sekta, ay mas makapangyarihan kaysa sa mga paladin mula sa malalaking sekta. Iyon ang pagkakaiba ng malaki at maliliit na sekta. Ang mga malalaking sekta ay natural na may proteksyon ng isang makapangyarihang patron, ngunit ang kapalaran ng kanilang mga ordinaryong miyembro ng sekta ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa mga mula sa isang maliit na sekta. Sa tingin ko lahat kayo ay may mga alalahanin pa rin. Kung ganoon, hayaan mo akong ipakita kay Master Hansel ang kanyang kakayahan. Upang mapanatag ang loob ng kanyang mga tauhan, inimbitahan ni Thundera si Hansel na pasulong. Si Hansel, ayokong palampasin ang pagkakataon para sa pampublikong pagpapakita ng kanyang husay, ay kaagad na sumang-ayon. Pagkatapos ay umakyat siya sa entablado, na may suot na aloof expression. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang aura, isang malakas na puwersa ng enerhiya ang mabilis na nagmula sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3667 ang mga kwalipikadong makapasok sa Kenfort. Habang tinatakpan ng malakas na pagsabog ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order, ang mga mahihina ay pinalipad ng ipo-ipo ng enerhiya na nabuo. Kahit na ang mga nakatiis pa ay naramdaman ang dugo sa loob nila na galit. Para sa kanila, para silang pinapasan ang bigat ng hindi nakikitang bundok sa kanilang mga balikat hanggang sa hindi na sila makahinga ng maayos. Thud, thud, thud. Isa-isang napaluhod ang mga tao. Maging si Thundera ay hindi nakaligtas sa huli. Natangay sa kakilakilabot na kapangyarihan ni Hansel, ang mga tao ay likas na sumamba sa kanya na para bang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Habang pinapanood ang eksenang nasa harapan niya, napayuko si Hansel sa kanyang mga labi sa kasiyahan, dahil natutuwa siya sa pakiramdam ng pagiging iginagalang. Master Hansel, pakidial down ang paglabas ng iyong kapangyarihan. Natatakot ako na maraming hindi makaligtas kung magpapatuloy ito, pakiusap ni Thundera na nanginginig ang boses. Totoo naman, ang mga ordinaryong tao ay hindi naiiba sa mga insekto. There's no way they can bear the weight of the divine, panunuyan ni Hansel. Dahil doon, agad na nawala ang malakas na puwersa habang binawi niya ang kanyang aura. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order na parang isang malaking pasanin ang natanggal sa kanila. Hindi maisip na makapangyarihan si Master Hansel. Para bang isa siyang anghel na bumaba sa mundo. Upang may palabas ang napakalakas na kapangyarihan mula sa kanyang aura, dapat ay napakalakas niya sa labanan. Iyan ay isang mandirigma mula sa Kenfort para sa iyo. Hindi ko maiwasang manginig sa kapangyarihan niya. Sa lahat ng ito,
Ipinapalagay namin na si Levi ang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Mukhang dahil lang ito sa makitid nating pananaw sa mundo. Sa hitsura nito, pakiramdam ni Levi ay isang insekto kung ikukumpara kay Master Hansel. Sa katunayan, hindi siya karapat-dapat na banggitin sa parehong hininga. Maaari bang ang liwanag ng alitaptap ay higit pa sa liwanag ng buwan? Noong araw na iyon, binuksan ni Hansel ang mga mata ng Ecclesiastic Order, dahilan para maakit ang mga miyembro nito kay Kenfort. Master Hansel, pwede ba tayong pumunta sa Kenfort? Tama, Master Hansel. Mangyaring ipakita sa amin ang iyong kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpayag sa amin na magsanay sa Kenfort. Master Hansel, mangyaring bigyan kami ng pagkakataon na gawin iyon. Ang mga mata ng nagsusumamo na karamihan ay napuno ng sigasig, dahil gusto rin nilang makapasok sa Kenfort at maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan na nasa hangganan ng banal. Humagalpak sa tawa ang utos ni Hansel kay Thundera, sa akin na yan. Ipaubaya ko na lang sa iyo na magpaliwanag sa kanila. Naiintindihan, Master Hansel, magalang na sagot ni Thundera at dahan-daang bumangon. Lahat, ang Kenfort ay may napakahigpit na mga kinakailangan sa pagpasok para sa mga magsasaka ng makamundong mundo. Ang isa ay dapat na isang pambihirang henyo upang maging karapat-dapat sa pagpasok. Kahit na para sa isang naitatag na sekta tulad ng Ecclesiastic Order, hindi hihigit sa 5 ang magiging kwalipikado. Ang biglaang pagkabigla ng mga tao ay mabilis na napalitan ng awa. Tulad ng inaasahan kay Kenfort, kahit na ang Ecclesiastic Order, ang pinakamakapangyarihang paksayon sa mundong mundo, ay walang higit sa 5 lalaki na karapat-dapat. Hindi nakakagulat na sino man mula sa Kenfort ay isang elite fighter kung ihahambing sa aming lahat dito. Ito ay may katuturan ngayon. Ang Kenfort ay parang fairyland. Natural lang na ang cream of the crop lang ang pwedeng pumasok. Ang superiority complex na hawak ng Ecclesiastic Order ay nawala sa harap ni Kenfort. Ang tanging natitira ay sindek at paggalang. Master Thundera, kasama na kayo ni Master Hansel na namamahala na ngayon, gagawin mo ba ang mga taong nanlilinlang sa Ecclesiastic Order na magbayad ng napakahirap na halaga? Tanong ng acting minister. Tama, Master Thundera. Inaasahan namin ang iyong pagbabalik at ang muling pagtatatag ng reputasyon ng Ecclesiastic Order. Kamakailan, tinatrato kami ni Levi na parang mga kasangkapan sa pamamagitan ng pag-uutos sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nasugatan ang top 10 at nahulog sa kamay ng Glorian Order. Hindi napigilan ng galit na mga tao na hatulan si Levi. Dahil dito, galit na idineklara ni Thundera, huwag kayong mag-alala, lahat. Ngayong nakabalik na ako, magdurusa si Levi sa lahat ng ginawa niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3668 babala ang utos ni Gloria. Galit na galit si Thundera. How dare a monkey like him lord it over the Ecclesiastic Order? Nararapat siyang mamatay sa kanyang mga aksyon. Para sa pagkilos ng walang parusa, si Levi ay parurusahan ng kamatayan. Lahat, ang kailangan mo lang gawin ay tumanggap ng mga utos mula sa akin ngayon. Ang boses ni Thundera, na parang tunog ng malakas na kampana, ay nagdala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng katiyakan sa karamihan. Sumasang-ayon ako sa iyo. Dahil branch master ka ng Blue Sky Sect, hindi ako tatayo kapag ang sekta na itinatag mo ay pinapahiya ng iba, mataray na sabi ni Hansel. Tama si Master Hansel. Dapat kang magpatuloy at gawin ang kailangan mo. I have your back in this, dagdag ni Jasper Xanadu, ang head elder. Salamat, Master Hansel at Mr. Xanadu sa pagtayo para sa akin, sabi ni Thundera ng buong katapatan. Ngayong naging malinaw na sina Hansel at Jasper sa kanilang paninindigan, si Thundera ay napuno ng lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga salita ay kumakatawan sa paninindigan ng Blue Sky Sect. Sa suporta ng isang sekta mula sa Kenfort, walang pag-aalinlangan si Thundera na natiyak ang tagumpay. Master Thundera, hindi lang si Levi. Nandyan din ang Glorian Order. Sa katunayan, ang kanilang mga pamamaraan ay mas sukdulan. Kaya naman, natatakot ako para sa kapalaran ni Master Yusuf at sa nangungunang 10. Gayun din, ang West Pavilion, sa partikular, ay dumanas ng pagdanak ng dugo at halos wala nang natitirang miyembro.
Hindi napigilan ng karamihan ang kanilang kalungkutan sa kung paano nagdusa ang Ecclesiastic Order sa mga kamay ng Glorian Order. Ang hindi kapani-paniwalang lakas ng misteryosong Panginoon nito ay patuloy na nagpabigat sa kanila na parang mabigat na pasanin. Bilang resulta, ang Ecclesiastic Order ay walang pagpipilian kundi ang kaiyahiyang magpasakop kay Levi upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ang Orden Gloria ay pinagmumulan ng lahat ng kanilang mga problema. Higit pa rito, mayroon pa ring usapin tungkol sa mga taksil sa loob ng Ecclesiastic Order na hindi pa ganap na maimbestigahan. Sila rin ay nagdulot ng napakalaking banta sa utos. *8, napakalayo na ng Glorian Order. Sumabog si Thundera at walang malay na naglabas ng nakakatakot na aura na ikinagulat ng mga tao. Kahit na hindi ito kahanga-hanga tulad ng kay Hansel, ito ay kasing lakas pa rin ni Levi mula sa nakaraan, kung hindi man mas malakas. Hindi bababa sa inaasahan ko si Master Thundera. Tila ang mga araw ng kaluwalhatian ng Ecclesiastic Order ay sa wakas ay bumalik na. Ang mga tao ay natuwa nang malaman kung gaano kalakas si Thundera. Sa likod ni Hansel, sigurado silang tapos na si Levi at ang Glorian Order. Master Hansel, balak kong sirain ang Glorian Order. Kaya, iniisip ko kung mayroon kang anumang mga opinyon tungkol dito. Magiliw na tanong ni Thundera. Sumagot si Hansel sa mabangis na tono, ang Glorian Order ay mukhang sumire sa kinabukasan at pundasyon ng Ecclesiastic Order. Para dyan, karapat-dapat silang paksin. Ako, kasama ang buong Blue Sky Sect, ng buo. Suportahan ang iyong desisyon. Kaya, mayroon kang malayang kamay para harapin ang usapin. Oo, Master Hansel. Naantig si Thundera sa kilos. Inaasahan niyang magdadalawang isip si Hansel, dahil sa kawalan ng linaw sa lakas ng Panginoon ng Orden Gloria. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang huli ay kaagad na sumang-ayon sa kahilingan. Magpadala ng salita sa Glorian Order na ibalik ang ating mga tauhan sa loob ng 3 araw. Gayun din, ang kanilang Panginoon ay kinakailangang humingi ng tawad sa atin ng personal. Or else I will turn them into dust, deklara ni Thundera sa malamig na tono. Samantala, sa altar ng Glorian Order sa Corpse Pit, isang tasa ng kape ang nabasag. Ito ang ikatlong tasa na dumanas ng parehong kapalaran sa loob ng ilang maikling minuto. Binibigyan nila ako ng 3 araw para ibigay ang mga lalaki. At iginigiit na humingi ako ng tawad, o sisirain nila ang Glorian Order. Nagalit ba si Master Thundera? Kung ang Blue Sky Sect ay wala sa kanilang likuran, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng isang katapangan na gaya nito. Nagalit sa kanyang narinig, pumasok si Gloria sa isang estado ng walang magawang Easterismo. Si Xylas, napigil ang hininga sa takot, ay labis na nabigla sa loob. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong nawala sa katinoan mula nang maging tagasunod niya ito. Si Gloria, na mabilis na napagtanto kung ano ang nangyayari, ay napahawak sa kanyang nagngangalit na damdamin. Ang kanyang mga especialiya sa Ecclesiastic Order ay malinaw na inilarawan kung gaano kakilakilabot na kapangyarihan si Hansel at kung gaano kakilakilabot si Thundera. Higit sa lahat, ang balitang idineklara ni Hansel ang suporta ng Blue Sky Sect para sa Glorian Order na mapapawi ang siyang nagpa-stress sa kanya. Nasa malaking problema tayo. Nagsimulang magpanik si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3669 ang pagbabalik ni Wade. Kahit na ang kanyang reaksyon ay pessimistic, ito ay hindi batayan sa lahat. Dati, hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga mandirigma mula sa Kenfort, ngunit ngayon, marami na ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Batay sa ulat ng kanyang especialiya, naabot ni Hansel ang isang estado kung saan hindi siya kumpiyansa na kaya niya itong talunin. Higit pa rito, nandyan pa rin si Mr. Xanadu at ang 5 paladin mula sa Blue Sky Sect. Kung mayroon lang akong holy ley line bilang pinagmumula ng enerhiya, tiyak na makakapagtatag ako ng foothold sa Kenfort. Si Gloria ay nahuhumaling sa mga super spiritual na linya ng ley na inilarawan ni Thundera. Xylas, kunin mo ang lahat ng Fatalis Warriors at subaybayan ang mga galaw ng Ecclesiastic Order. Isumbong mo sa akin kapag malapit na nilang salakayin ang Glorian Order. At saka, tipunin ang lahat ng puwersa mula sa aming mga basalyo. Kung hindi maiiwasan ang isang labanan,
Dudurugin ko na lang sila sa aming mga numero. Aside, kailan babalik ang tatay mo? I would like to meet him when he did, wika ni Gloria sa malalim na boses. Pumayag naman si Xylas, huwag kang mag-alala, Master. Kapag may balita na ako tungkol kay tatay, ipapaalam ko sa iyo kaagad. Napakagaling. Baka bumalik ka na sa trabaho, pagpapaalis ni Gloria kay Xylas. Pagkalabas ng altar, umalis si Xylas para isagawa ang utos ni Gloria. Halos hindi pa niya nailalagay ang mga especially iya sa loob ng ecclesiastic order nang bigla siyang makatanggap ng balita mula kay Wade. Dahil sa tuwa, sinunod niya ang kanyang mga tagubilin at tinungo ang napagkasundoan na tagpuan. Samantala, dumating si Wade at ang 4 na dakilang paladin ng Void Sect sa takdang oras. Naglabas sila ng napakalakas na itim na enerhiya na nakakasira sa kalikasan. Bilang isang resulta, ang nakapaligid na mahalaga ay sinipsip ang buhay at naging itim lamang. May darating, sabi ng kanilang pinuno, isang binata na nakasuot ng itim na damit. Nakangiting sabi ni Wade, "Please, stay your hand. Anak ko ito." Ramdam ni Wade ang kakaibang aura ng angkan ng CITES. Isa pa, kasama siya kay Xylas sa dugo. Gaya ng inaasahan, si Xylas pala ang papalapit na figure. "Pare, bumalik ka na." Masyadong emosyonal si Xylas na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa 2 lihis na angkan na nabura at halos mamatay sa kamay ni Levi, ang puso ni Xylas ay napuno ng galit at pagkabalisa. Gayunpaman, ngayong bumalik ang kanyang ama, mayroon na siyang tatayo sa kanya. "Alam kong marami kang pinagdaanan, anak, kaya hindi mo kailangang sabihin sa akin." Sa ngayon, mabilis na batiin ang mga paladin ng Void Sect. Sa kabila ng parehong puno ng emosyon, nais ni Wade na ipakilala muna si Xylas sa paladins. Pagkatapos ng lahat, sila ang kanilang mga pangunahing haligi ng suporta. "Ikinagagalak kong makilala kayong lahat." Yumuko si Xylas bilang paggalang. Gayunpaman, mayroon siyang pag-aalinlangan, dahil tila hindi ito makapangyarihan sa kanya. Bukod dito, may kasamang 7 lalaki si Thundera. Makakaasa ba talaga tayo sa kanila para labanan ang mga tauhan ni Master Thundera? Hindi kumbinsido si Xylas. "Wade, mukhang minamaliit kami ng anak mo," komento ng kanilang pinuno sa mapanlinlang na tono. Nagulat si Xylas nang makita nila siya. Bilang tugon, mabilis na pinawi ni Wade ang tensyon. "Mr. Kenwood, bakit mo nasasabi yan? Sige, hayaan mong ipakita ko sa bata na ang Void Sect ay hindi lang isang run-on-the-mill sect," sarkastikong sabi ni Grant Kenwood. Hindi pa man siya nakapagsalita ay sinimulan niyang i-activate ang kanyang teknik, na nagdulot ng pag-urong ng enerhiya sa hangin. Nang madikit ito sa mga nasunog na puno mula kanina, ginawa itong abo. Kasabay nito, ang mga punong nasa labas ay nabunot ng parang ipoipo na bawat enerhiya na kasunod na sumunog sa buhay na nilalang. Halatang ikinagulat ni Xylas ang eksena. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang mga hindi nagpapanggap na paladin ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Higit sa lahat, mukhang nagpipigil pa sila. "Patawarin mo ako sa pagiging bastos ko." Hindi halata sa mukha ni Xylas ang pagtataka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3670 ang kapangyarihan ng Void Sect. Sa huli, pinili ni Xylas na magsalita ng tapat. Hindi man mahirap ang pagtanggi, baka mauwi pa ito sa kanya. Gayun din, alam niya na ang pag-amin sa kanyang pagkakamali ay ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang paggalang ng iba. Ayos lang. Hindi man lang nasaktan si Grant. Sa katunayan, may kislap pa nga sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ipinagmamalaki ni Wade ang kakayahan ng kanyang anak na obserbahan at lutisin ang sitwasyon ng naaayon. "Ngayon, maaari mong sabihin sa akin kung paano nalipol ang ating 2 angkan." Malungkot ang boses ni Wade. Isinalaysay ni Xylas ang buong episode, nang hindi nag-iiwan ng kahit isang detalye, sa kanya. "Pare, kasalanan lahat ng Ecclesiastic Order at Levi. Dapat kang maghayganti sa ngalan ni inay at sa lahat ng brutal na pinatay." Si Xylas ay umuulan ng luha, dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang ligtas na daungan. Bagamat nagawa niyang maghayganti sa pamamagitan ni Gloria, hindi siya nang ahas na maglagay ng daliri sa mga makapangyarihang mandirigma tulad ni Levi.
Ngayong bumalik na ang kanyang ama kasama ang 4 na dakilang paladin ng Void Sect, sigurado na siya sa pagkatalo ni Levi. Magiging atin ang paghihiganti, ngunit kailangan nating planuhin itong mabuti. Anak, may mga bagay na hindi mo pa alam. Seryoso lalo si Wade. Sensitibo sa sitwasyon, lumakad ang 4 na mahusay na paladin upang bigyan ng privacy ang mag-ama. Dati, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa Void Sect at Blue Sky Sect. Ngayon, bibigyan kita ng mas maraming kulay tungkol sa kanila. Dahil sa sasabihin sa kanya ni Wade, inayos ni Xylas ang sarili at nakinig. Dahil doon, sinimulang ikwento ni Wade ang nangyari. Bagamat natuklasan nila ni Thundere si Kenfort na magkasama, pareho silang nauwi sa magkaibang sekta noon. Dahil dito, malaki ang pagkakaiba ng pinagdaanan nilang pagsasanay. Iyon din ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng landas matapos makapasok sa Kenfort. Higit pa rito, ang Blue Sky Sect at ang Void Sect ay magkaribal na nakabase sa iba't ibang lugar, na pumihil sa dalawa na magkita mula noon. Bumalik sa kasalukuyan, ang katotohanan na ang Ecclesiastic Order ay nakipag-alyansa kay Levi upang alisin ang Siths ang nagpatibay sa kanilang puot sa isa't isa. Napagpasyahan ni Wade na kailangang maghiganti, ngunit alam niyang hindi ito kasing simple ng pagsisimula ng laban. Bagamat ang Blue Sky Sect ay itinuturing na mid to low level sect sa Kenfort at namutla kung ihahambing sa Void Sect, nagkaroon si Thundere ng malapit na relasyon sa batang pinuno ng Blue Sky Sect. Sa kaibahan doon, si Wade ay isang maliit na prito sa loob ng Void Sect sa kabila ng katotohanang ito ay napakalakas. Ang 4 na dakilang paladin na kanyang dinala ay hindi itinuturing na bahagi ng mga miyembro ng konseho. Kaya naman, kung sakaling magkaroon ng suportang-suporta sa Thundere, ang mga miyembro ng konseho ng Void Sect ay hindi magbibigay sa kanya ng kanilang sarili. Batay sa kanyang pagsusuri sa lakas ng magkabilang panig, hindi siya kumpiyansa na talunin ni Thundere. Sa karamihan, ang kanyang paunang paghatol ay naglagay ng kanyang mga pagkakataon sa 5%. Magtagumpay man siya, tiyak na Pyrrhic victory iyon. Higit pa rito, ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa kanyang interes kung ang kanyang mga kaaway ay naging desperado ng sapat upang masangkot ang Blue Sky Sect. Pare, ang ibig mo bang sabihin ay hindi tayo dapat maghiganti kay Master Thundere? Tanong ni Xylas na may galit na tono. Hindi naman sa hindi dapat. Hindi pa tama ang oras. Ang sinasabi ko, bakit hindi muna natin ilabas si Levi? Hindi mo ba nabanggit ang anak ni Levi ay nagtataglay ng lumalamon na nangungulit na buto? Sa pamamagitan ng paglipat nito sa akin, maaari akong umunlad upang maging isa sa mga miyembro ng konseho. Pare, hindi naman kailangang maging maingat. Bakit hindi na lang natin gamitin ang lakas ng Glorian Order? Tumigil si Xylas. Napakakapangyarihan ni Lord Gloria. Lahat ng kapangyarihang taglay ko ngayon ay ipinagkaloob niya. Curious akong makita ang totoong lawak ng kapangyarihan mo. Bakit ayaw mong magpakita sa akin? Biglang-bigla, si Grant, na lumitaw nang wala sa oras, ay binigyan ng curious na tingin ni Xylas. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Pagkasabi noon, pinakawalan ni Xylas ang aura sa loob ng kanyang katawan. Habang lumalabas ang malakas na enerhiya kasabay ng isang alulong, ito ay agad na nagmumula sa bawat sulok ng kanilang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3671 Wade Allies with Gloria. Lumawak ang nagresultang energy shockwave na si Xylas ang nasa core nito, na bumubuo ng energy maelstrom na umikot sa paligid niya. Napakalakas nito na ang espasyo sa loob ng maelstrom ay tila bagugupitan at gutay-gutay. Nagulat ako sa lakas mo. Mukhang mas makapangyarihan ka kay Master Thundere noong hinahanap niya si Kenfort noon. Halatang namangha si Wade sa kanyang nakita. Para naman kay Grant at sa iba pang paladins, pareho rin silang nagulat. Paano magkakaroon ng napakalakas na manlalaban sa makamundong mundo? Dahil sa kanyang aura, tiyak na hindi siya kabilang sa pinakamahina sa Kenfort. Upang maabot ang ganoong antas sa makamundong mundo kung saan limitado ang espiritual na enerhiya, tiyak na marami siyang potensyal. Wade, interesado ba ang anak mo na sumali sa Void Sect? Ang huling tanong, na binanggit ni Grant, ay nagulat kay Wade. Kahit na si Grant ay hindi isang piling paladin, ang kanyang paghanga ay isang paraan pa rin ng pagkilala sa pambihirang talento ng kanyang anak. Kung ganoon,
Sana ay makapagbigay ka ng magandang salita para sa kanya sa harap ng mga matatanda sa susunod, sagot ni Wade sa tono ng pasasalamat. Kumaway ang kanyang kamay, sumagot si Grant, kung isasaalang-alang ang kanyang talento at sa iyong account, sigurado akong hindi magiging isyo para sa kanya na sumali sa sekta. Ama, mga Ginoo, ang aking Panginoon ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, pagmamalaki ni Xylas. Oh, hindi ko inaasahan na ang mundong-mundo ay may napakaraming nakatagong talento. Excited na bulalas ni Grant. Ganon din ang napagtanto ni Wade. Hindi nakakagulat na ang aking anak ay kusang gumugol ng oras sa isang babae. Hindi siya nabulag sa kagandahan niya gaya ng una kong naisip. Sa halip, itong babaeng Panginoon ang tunay na bagay. Pare, ngayong nagbalik na si Master Thundera, ang nasirang Ecclesiastic Order ay muling nabuhayan. Bukod dito, mas marami siyang mandirigma mula sa Kenfort kaysa sa amin. Sa makatuwid, ang isang direktang paghaharap ay magiging masama sa atin. Bakit hindi tayo kakampi ng aking Panginoon laban sa ating mga kaaway sa halip? Sa kanyang talumpati, itinampok ni Xylas ang mga makapangyarihang mandirigma na nasa kanyang panig si Thundera. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang gawing dahilan ang numerical advantage ng kanilang kalaban nang hindi itinuturo na mas mahina ang kanyang panig. Natural, binabalangkas niya ito ng ganoon bilang paggalang kay Grant at sa kanyang mga tauhan. Gaya ng inaasahan, sumilay ang ngiti sa mukha ni Grant ngunit mabilis na napalitan ng maalalahanang ekspresyon. Sa parehong malalim na titig, si Wade, ay isinasaalang-alang din ang pagiging posible ng plano. Sa pagsamantala sa pagkakataon, nagpatuloy si Xylas, ang Orden Gloria ay may mga especially sa bawat sulok ng Ecclesiastic Order. Alam nila ang lahat tungkol sa mga galaw ng ating kalaban. Higit pa riyan, ang aking makapangyarihang amo ay tiyak na makakatulong sa inyong lahat. Sa katunayan, mayroon pa siyang especially na napakalapit kay Levi. Sa pinakamahalagang sandali, kaya niyang gawin ang isang bagay na hindi mahuhulaan. Kung isasaalang-alang ang lahat, ang pagbuo ng isang alyansa ay magpapahintulot sa atin na patayin si Master Thundera, Levi, at lahat ng iba pang humahadlang sa atin. Sa katunayan, ang pagsira sa Ecclesiastic Order at ang base ay magiging isang piraso ng cake. Walang makakaila na maganda ang plano ni Xylas. Kaya naman, naramdaman ni Wade ang udyok na gawing kakampi niya si Gloria. Kung tungkol kay Grant at sa kanyang mga tauhan, sila rin ay kumbinsido dahil sa kanilang kawalan ng tiwala laban sa kaaway. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Thundera ang batang pinuno ng Blue Sky Sect, si Hansel. May sabi-sabing malakas siya para kunin ang mga ito. Bukod dito, naruroon din si Jasper, ang pinunong elder ng Blue Sky Sect. Kung ang isang away ay sumiklab, wala silang kalamangan na pag-usapan. Sa ganitong mga kalagayan, ang pagbuo ng isang alyansa ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila, lalo na matapos nilang marinig ang paglalarawan ni Xylas sa network ng especially ng Glorian Order at ang lakas ni Gloria. Ano sa palagay ninyo? Biglang tanong ni Wade. Tatlo sa mga paladin ay napalingon kay Grant, na siyang pinakamalakas sa kanilang lahat. Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, si Grant ay nagpalitaw ng salungat na ekspresyon habang siya ay sumagot, walang masamang makipagkita muna kay Gloria at magpas siya sa ibang pagkakataon. Samantala, sa corpse pit, pakiramdam ni Gloria ay para siyang nasa mga pin at karayom habang hindi mapakali ang kanyang paglalakad. Ngayong nalaman na ang lakas ni Thundera at Kenfort, alam niyang hindi sapat ang lakas niya at ng Glorian Order para labanan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3672 Enchanting the Void Sect. Binyantaan pa siya ni Thundera na palayain si Yusuf at humingi ng tawad, kung hindi ay sisirain niya ang Glorian Order. Lalong ikinagalit nito si Gloria at lalong nagpanik. Iniisip ko kung kamusta na si Xylas. Alam niyang pinuntahan ni Xylas si Wade. Kung naging maayos ang usapan, magiging malaking tulong sa kanya ang CITES. Gayunpaman, ang pakikipag-alyansa sa CITES ay pansamantalang paraan lamang para makaligtas sila sa banta ng Ecclesiastic Order. Si Gloria ay naghahanap ng mas mataas na layunin. Gusto niyang makapasok sa Kenfort at maghanap ng mas advanced na antas ng cultivation. Si Wade ang kinalalagyan ng susi. Mas madaling makapasok sa Kenfort sa pamamagitan ng kanyang rekomendasyon kaysa subukan ang sarili.
Maglalaway si Gloria sa tuwing naiisip niya ang mga holy ley lines at divine ley lines sa Kenfort. Lalong tumindi ang pakiramdam ng ang matinding pamamaraan ng paglamon na kanyang nilinang ay nakaranas ng napakalaking tulong mula sa mga ordinaryong linya ng espiritual na ley. Kaya naman, hindi mahirap isipin kung gaano kalakas ang isang linya ng banal na ley. Nais ni Gloria na makapasok siya kaagad sa Kenfort at umunlad bilang pinakamalakas na manlalaban sa pamamagitan ng paglamon sa lahat ng uri ng banal na linya ng ley. Saktong pagpapakasawa niya sa kanyang magandang panaginip, isang mensahe mula kay Xylas ang pumasok. Gusto ba akong makita ni Wade? Nagtagumpay ba si Xylas? Agad na sumugod ang tuwang-tuwa na si Gloria sa meeting place na itinakda ni Wade. Dumating siya makalipas ang 2 oras, at ipinakilala sila ni Xylas sa isa't isa. Lord Gloria, salamat sa pagligtas sa anak ko sa panganib, panimula ni Wade. Nakangiting sagot ni Gloria, huwag mo nang banggitin. Ito ay wala. Sa buong palitan, sadyang pinakawala ni Gloria ang bahagi ng kanyang aura sa pagtatangkang pataasin ang kanyang pagiging karapat-dapat. Sa katunayan, gumana ang kanyang diskarte. Nagulat ang mga paladin mula sa Void Sect at Wade sa lakas ni Gloria. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalakas na individual sa mundo. Si Xylas lang ay nakapagtataka na, pero masyado siyang mababa kung ikukumpara kay Gloria. Tsaka sa bawat pagtaas ng kanyang lakas, ganoon din ang kanyang alindog. Bawat galaw na nagmumula sa kanyang naglalabas ang alindog, nabighani sa mga nakatingin sa kanya. Sinadya din niyang isagawa ang charm technique, na nagpapasilaw sa lahat sa kanyang ngiti. Maging ang mga paladin mula sa Void Sect ay naramdamang nanunuyo ang kanilang mga bibig matapos masilip ang kanyang alindog. Ganyan kadaling mahulog sa alindog ko. Tila ang mga makapangyarihang nilalang na ito mula sa Void Sect ay hindi masyadong napakatalino. Nang makuha ang maalab na mga sulyap na nagmumula sa paladins, buong pagmamalaki at saplade si Gloria. Lord Wade, sa palagay ko ay wala ka rito para lang magpasalamat sa akin, tanong ni Gloria. Tama, pinutol ni Wade ang paghabol. Narito ako upang pag-usapan ang isang alyansa sa iyo, Panginoong Gloria. Dahil personal na nasaksihan ni Wade ang lakas ni Gloria, hindi na nagdalawang isip si Wade. Panginoon Gloria, dahil ang Master Thundera at Levi ay ang ating mga karaniwang kaaway, iminumungkahi ko na magtulungan tayo upang patayin sila. Si Gloria ay prangka pati na rin ang isang alyansa ang gusto niya. Hindi naman problema iyon, pero may isang kondisyon ako. Iniisip ko kung maaari mo akong irekomende na sumali sa Void Sect, Lord Wade. Sa katunayan, ang pagsali sa Void Sect ay ang unang hakbang ng kanyang plano. Ito ay nagsilbi lamang bilang isang pambuelo sa pinakamahusay. Oo naman. Bago pa makapag-react si Wade, pumayag na si Grant dito. Ang iba pang mga paladin ay iniyuko ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon, dahil lahat sila ay ginayuma ni Gloria. Kung lahat sila ay nasa iisang sekta, inakala nilang nagkaroon sila ng pagkakataon na mapabuti ang kanilang relasyon sa kanya. Gayunpaman, kailangan kong subukan ang iyong lakas, Panginoong Gloria, sabi ni Grant sa malalim na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3673 nagpanggap na talo si Gloria. Isang pagsubok. Magiging napakahirap ba? Nagkunwaring takot at kaba si Gloria. Natuwa si Grant sa kanyang hitsura, at nagkaroon siya ng matinding pagnanasa na protektahan ang anghel na nasa harapan niya. Panginoong Gloria, kokontrolan ko ang aking kapangyarihan. Ipinapangako kong hindi kita sasaktan. Salamat, Mr. Grant. Pakidrop ang mga formalidad. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Okay. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Grant nang sabihin niyang, Gloria, magkasekta tayo, kaya si Grant na lang ang gagawa. Okay. Sa palagay ko ay nasa pangangalaga mo ako sa hinaharap, Grant. Binalikan siya ni Gloria nang nakakaakit ng ngiti. Sa gilid, namangha si Wade nang makita kung paano mabilis na ginayuma ni Gloria si Grant sa pamamagitan ng paggawa ng tulay kasama si Grant at pagsara ng distansya sa pagitan nila. Isinasantabi ang kanyang lakas, ang kakayahan ni Gloria na akitin ang mga lalaking ito sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap ng mag-isa ay nagpatunay na karapat-dapat siyang maging katulong niya sa hinaharap. At saka, ang anak niyang si Xylas ay apprentice ni Gloria. Gloria, lumapit ka sa akin. Magtatanggol ako.
Dahil doon, naglagay si Grant ng defensive stance. Bagamat ipinakita ni Gloria ang kanyang kakayahan, naisip ni Grant na maaari pa rin siyang makakuha ng isang napakalaking kapangyarihan laban sa kanya. Napangiti si Gloria. Kung gayon, patawarin mo ako, Grant. Bago pa siya matapos ay ipinatong niya ang palad niya sa dibdib ni Grant. Swoosh! Ang lakas ng kanyang pag-atake ay napakalakas kaya't naramdaman ang naalis na hangin bago pa mismo tumama ang kanyang palad sa target nito. Umuungol ang hangin. Malakas siya. Lumamlam ang ekspresyon ni Grant, dahil ang lakas na ipinakita ni Gloria ngayon ay mas malakas kaysa dati. Hindi siya naglakas loob na baliwalain ito. Sa pamamagitan ng kanyang diskarte, tinamaan niya si Gloria sa halip na umiwas sa pag-atake. Bam! Nagkasagupaan ng ilang segundo ang marahas na aura bago umatras ang dalawa. Pero sa sobrang bilis, nagkita silang muli sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagulat si Grant sa bawat suntok na ipinapalitan. Napagtanto niya na hindi niya kayang manig laban kay Gloria sa kabila ng paggamit ng higit sa kalahati ng kanyang buong lakas. Kasabay nito, nakuha ni Gloria ang lakas ni Grant. Kaya ito ang kapangyarihan ng Paladins ng Voidsect. Napangisi si Gloria sa loob ngunit walang bakas sa mukha nito. Sa puntong ito, naisip niya na kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas, ganap niyang matatalo si Grant. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para ipakita niya ang kanyang buong lakas. Kaya naman, sinimulan niyang ayusin ang output ng kanyang enerhiya at dahan-daang umikot ang tubig. Sa kabila noon, sapat na iyon para matigilan si Wade at ang iba pang tatlong paladin mula sa Voidsect. Masasabi nila na nagawa lamang ni Grant na sugpuin si Gloria pagkatapos gamitin ang 80% ng kanyang buong lakas. Malakas siya. Kung pumasok siya sa Kenfort, lalo lang siyang lalakas sa ilalim ng pag-aalaga ng siksik na espiritual na enerhiya. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilang suntok, si Gloria ay nagkunwaring natalo at pinalayas. Natalo ako, Grant, malakas ka. Humihingal si Gloria. Kaya mo akong lampasan nang hindi ginagamit ang iyong buong lakas. Hindi nakakagulat na ikaw ay itinuturing na isang makapangyarihang paladin sa Voidsect. Nasa Cloud9 si Grant matapos purihin ni Gloria. Gloria, napakatalino mo para maabot ang antas na ito sa makamundong mundo. Lalong lalakas ka lang kaysa dati pagkatapos makapasok sa Kenfort. Marahil ay kailangan ko pang umasa sa iyo sa hinaharap. Ang mga salita ni Grant ay hindi lubos na taos-puso, ngunit siya ay tunay na nabigla sa lakas ni Gloria. Siya ay itinuturing na natitirang para sa pakikipaglaban sa kanya, na gumamit ng 70% ng kanyang lakas. Sa rekomendasyon ni Mr. Kenwood, tiyak na sasali ka sa Voidsect, Lord Gloria. Pambabala ni Wade kay Gloria bago lumingon sa kanya na may seryosong ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3674 na pagtatanghal ang Diyos Crusher. Iniba niya ang usapan. Kung nais mong makamit ang isang mas mataas na posisyon, gayunpaman, kailangan mong mag-alok ng isang bagay na mas malaki. Naiintindihan ko, Lord Wade. Tumanggo si Gloria, saka nag-aalalang tumingin. Ngunit ano ang dapat kong ialok para makuha ang atensyon ng sekta? Pwede mo ba akong payuhan? Madali, nag-pipe up si Grant. Ang pinuno ng Voidsect ay nakatuon sa swordsmanship, ngunit wala siyang mahanap na magandang sandata para sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Tama si Grant. Ang Voidsect ay asenso bilang isa sa pinakamalakas na sekta kung magkakaroon tayo ng isang malakas na espada. Pero napakahirap para kay Gloria, hindi ba? Oo, walang paraan na ang mundong-mundo ay nagtataglay ng napakalakas na espada. Sa palagay ko kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Gloria. Naalala niya ang God Crusher na ninakaw niya mula sa base ni Levi, na madaling gamitin ngayon. Kung ipresente niya ito sa mga miyembro ng konseho ng Voidsect, marahil ay pahalagahan siya at maaaring umakyat sa mas mataas na taas. Naisip ni Grant na ang kahilingang binanggit niya ay labis na nabagabag kay Gloria matapos makita kung paano siya nahulog sa katahimikan. Huwag kang mag-alala, Gloria. Pagdating ng panahon, talagang tutulungan ka naming mag-isip ng ibang paraan. Salamat, pasasalamat na sagot ni Gloria, ngunit sa loob-loob niya ay napangiti siya. Si Wade at ang Paladins mula sa Voidsect ay masyadong walang muwang. Upang maging mas tiyak,
Labis nilang minamaliit ang ambisyon ni Gloria. Sa sandaling ito, nagpaplano na si Gloria para sa hinaharap. Gagamitin ko si Grant bilang springboard para maabot ang mga miyembro ng council sa Void Sect at maging isang core member. Ito ang tanging paraan para maitatag niya ang kanyang posisyon sa Void Sect upang maiwasang sagutin ang mga ordinaryong miyembro. Sa panahong iyon, magagamit na niya ang mga mapagkukunan ng sekta upang palakasin ang kanyang lakas at tumungo sa mas malaking plataporma. Mas maganda kung makapasok siya sa mga nangungunang sekta sa Kenfort dahil doon lang siya magiging pinaka-prominenteng tao sa mundo. Pag-usapan muna natin yung collaboration natin ha. Mungkahi ni Wade. Oo, kung paano haharapin sina Master Thundera at Levi ang pinakamahalaga sa ngayon. Tumanggo si Gloria. Napasok na ng mga especially iyan ng Glorian Order ang lahat ng sekta sa buong mundo, lalo na ang Ecclesiastic Order. Nagbibigay daan ito sa amin na manatiling napapanahon sa kanilang mga susunod na galaw. Sa makatuwid, bagamat ang pagpatay kay Master Thundera at ang iba pa ay medyo makakaubos ng oras, maaari pa rin nating mapuksa ang mga paksayon sa Ecclesiastic Order ng mabilis. Iyan ay magiging mahusay. Tumanggo si Wade ng may kasiyahan. Ngunit si Master Hansel ng Blue Sky Sect ay isang problema. Madali ang pagpatay sa kanya, ngunit hindi magiging madali ang pakikitungo sa Blue Sky Sect, sabi ni Grant. Tama na. Bagamat ang Void Sect ay nahihigitan ng Blue Sky Sect sa maraming aspeto, hindi namin magagarantiya na ang sekta ay tatayo para sa amin. Gayunpaman, kung maaari kaming mag-alok ng isang bagay bilang kapalit, maaari naming makuha ang tiwala ng mga miyembro ng konseho. Hindi na magiging problema ang Blue Sky Sect kung makukuha natin ang atensyon nila sa isang bagay na mahalaga. Nanatiling tahimik si Gloria, ngunit mas malalim na ang pagkakaunawa niya sa iilan ngayon. Sa huli, hindi pa rin sapat ang taas ng hanay ng mga lalaking ito. Kung talagang pinatay nila si Hansel, hindi nila magagarantiya na ang mga miyembro ng konseho ng Void Sect ay tatayo para sa kanila. Gayunpaman, kung ang mga pangunahing miyembro ng Void Sect ay kasangkot, ang tubig ay agad naliliko. Ang pagpupunas sa Blue Sky Sect ay hindi magiging problema kapag nangyari iyon. Sana ay makapangyarihan at sapat na karapat-dapat ang God Crusher para makuha ang kanilang pabor. Tahimik na nanalangin si Gloria. Ang alyansa ay karaniwang nabuo gamit iyon. Agad na inihayag ni Gloria sa mundo na ang Orden Gloria ay kakampi sa Cities at Void Sect. At ang anunsyo ay iniwan ang mundo sa kaguluhan sa sandaling ito ay ginawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3675 Making Moves. Sa silid ng pagpupulong ng Ecclesiastic Order, ang ekspresyon ng lahat ay napaka-solemna. Ang mga pangunahing miyembro ng Ecclesiastic Order ay hindi nang ahas na huminga. Tumahimik ang kwarto kaya't may makarinig ng pin drop. Nang masulyapan ang pangit na ngisi ni Hansel, sinabi ni Thundera, "Iwan mo kami. May kakausapin ako kay Master Hansel." Noon lamang nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order na parang isang malaking pasanin ang natanggal sa kanila. Tumakbo sila palabas ng kwarto. Masasabi nilang ang mayabang na si Hansel ay na-stress sa alyansa ng Glorian Order at ng Cities. Pagkaalis nila, pinakawalan ni Thundera ang kanyang aura para bumuo ng soundproof na harang sa paligid ng meeting room. Master Hansel, ano sa tingin mo tungkol dito? Maingat na tanong ni Thundera. Pagkaraan ng ilang oras na pag-isipan, sinabi ni Hansel, nakakalito ito. Medyo nakakahiyang sabihin ito, ngunit dapat kong aminin na ang Void Sect ay higit pa sa Blue Sky Sect sa pangkalahatan. Kung ang mga miyembro ng konseho ng Void Sect ay masangkot, maging ang Blue Sky Sect ay mahaharap sa pagkawasak, lalo pa ang Ecclesiastic Order. Sa wakas ay nahanap na ng takot ang isipan ni Hansel. Ang Void Sect ay isang mid-level na sect sa Kenfort, at dinaig nito ang Blue Sky Sect sa lahat ng paraan. Sa aking palagay, hindi mo kailangang mag-alala masyado, Master Hansel, biglang sabi ni Jasper. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Hansel. Master Hansel, pag-isipan mong mabuti. Ang Void Sect ay walang alinlangan na makapangyarihan, ngunit si Wade ay isang tao sa ilalim ng hierarchy. Makikipagdigma ba sa atin ang Void Sect dahil sa isang hamak na tao? Tama ka, naningkit ang mga mata ni Thundera. Maging ang makamundong mundo o Kenfort,
Ang mga sekta ay gagawa lamang ng isang bagay hanggat mayroong isang bagay para sa kanila. Ito ay higit pa para sa mga nasa Kenfort, na nagsasanay sa kaligtasan ng pinakamatibay na prinsipyo sa kanilang mundo. Karaniwan na para sa kanila na lipulin ang isang buong sekta upang agawin ang mga mapagkukunan ng pagtatanim. Bagamat dinaig ng Void Sect ang Blue Sky Sect sa lahat ng paraan, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo kung pipilitin nila ang Blue Sky Sect sa sulok. Si Wade ay isang sangla lamang sa makamundong mundo, at ang kanyang posisyon sa Void Sect ay napakababa. Kung walang anumang return on investment, ang Void Sect ay hindi gagawa ng lahat ng pagsisikap at pagkabahala para sa isang underlang tulad ni Wade. Tama na, Mr. Xanadu. Tumigil sandali si Hansel at mabilis na iniba ang paksa. Ngunit hindi tayo magiging sigurado sa isang bagay. Paano kung mayroon silang isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng Void Sect? Sa palagay ko ay nag-overthink ka, Master Hansel. Tumawa si Jasper. Ano ang maiaalok ng isang sekta sa mundong-mundo sa mga miyembro ng konseho ng Void Sect? Isang walang kapantay na espada. Hindi lihim na ang tanging dahilan na huminto sa Void Sect na maging isa sa pinakamalakas na sekta ay ang kawalan ng walang katulad na espada. Sa isang sekta na higit sa lahat ay nilinang ang swordsmanship, ang isang malakas na espada ay isang pag-iral na malapit na nakatali sa kanilang lifeline. Hahaha, tama ka, parang na-overestimate ko siya. Gayunpaman, napaatras si Hansel nang mapansin niya ang malungkot na ekspresyon ni Thundera. Bakit? Anong mali? Naguguluhan si Hansel. Master Hansel, sa pagkakaalam ko, ang nagnakaw ng God Crusher kay Levi ay si Gloria. Ang Diyos Crusher. Pambihira ang ekspresyon ni Hansel. Agad na nagtanong si Jasper. Ito ba ay isang malakas na espada? Masasabi mo yan. Sinasabi na ang God Crusher ay may isang tiyak na antas ng kamalayan sa sarili at nagdadala ng napakalaking kapangyarihan dito. Napakalakas nito kaya binigyan nito si Levi ng kapangyarihang magharing matagumpay laban sa maraming pinakamataas na antas ng puwersa sa buong county. Inihayag ni Thundera sa kanila ang impormasyon tungkol sa God Crusher na natutunan niya sa Ecclesiastic Order. Isinama din niya sa kanyang paliwanag ang lahat ng hindi makatutuhanang chismis tungkol sa God Crusher. Isang sandata na iniwan ng makalangit na Diyos. Katawa-tawa, pang-iinis ni Jasper. Si Hansel, gayunpaman, ay time na sumagot, kung kaya ni Levi na ilabas ang gayong kapangyarihan sa pamamagitan ng God Crusher, ano ang mangyayari kung nahulog ito sa mga kamay ng isang makapangyarihang eskrimador? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3676 na sinaksak sa likod si Levi. Lalong nahulog ang puso ng bawat isa sa kawalan ng pag-asa. Malinaw sa kanila na si Hansel ay nagsasalita ng totoo. Kung tutuusin, kung si Levi, isang karaniwang tao sa kanilang pananaw, ay maaaring tumayong walang kapantay dahil lamang sa God Crusher na nag-iisa, kung gayon ang isang makapangyarihang eskrimador ay walang alinlangan na magpapakawala ng isang kapangyarihan na mas malakas sa pamamagitan ng mga fold. Nagkataon, ang kailangan ng Void Sect ay isang makapangyarihang espada lamang. Kung inaalok ng Glorian Order ang God Crusher kapalit ng tulong ng mga makapangyarihang mandirigma mula sa Void Sect, ito ay isang sakuna. Kaya imposibleng hilingin sa kanila na palayain si Master Yusuf at humingi ng tawad sa amin. Medyo mapait si Thundera, ngunit alam din niyang nag-aalala sila ng walang dahilan. Bagamat may mabuting pakikitungo siya sa kanila, ang sandaling ito ay kritikal sa kaligtasan ng sekta. Kaya, kung ito ay kasangkot sa kapakanan ng Blue Sky Sect, pipiliin ni Hansel ang huli kaysa sa kanila kahit na siya ay nasa mabuting pakikitungo sa kanila. Hindi lamang imposible, ngunit nasa panganib din tayo. Napabuntong hininga si Hansel. Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha ng mga miyembro ng Blue Sky Sect. Samantala, nakatanggap din ng balita ang mga nasa base. Sa isang iglap, bumagsak ang kaguluhan, at tumindi ang nakamamatay na presyon sa kanilang mga balikat. Napakamakapangyarihan na ng Glorian Order, at nakikipag-alyansa na sila ngayon sa CITES. Sino pa ba ang makakapigil sa kanila ngayon? Ang kaisipang ito ay nasa isipan ng halos lahat. Sa pagkawala ni Levi sa base, kaya na ni Xylas na gumawa ng kaguluhan at baligtarin ang base, lalo pa ang makapangyarihang Gloria. Sa pagdaragdag ng makapangyarihang mga mandirigma na bumalik sa tabi ni Wade, ang magkasanib na puwersa ay walang kapantay.
Huwag kalimutan na ang Ecclesiastic Order ay hindi rin maayos sa amin. Ipinangako lamang nila ang kanilang mga serbisyo kay boss bilang isang angkop na hakbang. Ngayong bumalik na si Master Thundere kasama ang mga mandirigma mula sa Kenfort, hindi na niya kailangang umasa pa sa iba. Sa katunayan, baka tumalikod siya at maghayganti sa atin. Sa tatlong malalakas na puwersang palaban na darating sa atin, kahit si boss ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Mabilis na napuno ng takot at pag-aalala ang kanilang isipan. Ang matagal na pagkawala ni Levi sa base ay nagpalala lamang sa sitwasyon. Siyempre, ang ilan ay nagtanong tungkol dito, ngunit iniwasan ni Phoenix at ng iba pa na direktang sagutin ang kanilang mga tanong. Walang eksaktong sagot sa kanilang mga katanungan hanggang ngayon, na lalong nagpatindi sa kawalan ng seguridad ng mga tauhan sa base. Sa katunayan, naging abala si Levi. Batch by batch, ipinadala ni Levi si Bruno at ang iba pa sa super spiritual na leyline sa Elterton para mag-metamorphose. Sinanay pa nga niya sila ng personal sa pagtatangkang magtayo ng isang makapangyarihang hukbo. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol dito, kasama sina Forlivia at Zoe. Sa sandaling ito, tumutunog din ang mga alarm bell sa isipan ni Floyd. Nilalamon niya ang espiritual na enerhiya at lakas ng mga kaaway, na nagpapataas ng antas ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, higit siyang nag-aalala tungkol kay Gloria, dahil nakatanggap siya ng balita na ang Glorian Order ay nakikipagtulungan sa CITES upang paksain ang Ecclesiastic Order, na makabuluhang banta sa buhay ni Gloria. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya kay Gloria sa lahat ng paraan, ngunit wala siyang natanggap na tugon mula rito. Nagtago ba siya sa ibang lugar? Tama yan. Siya dapat. Makapangyarihan si Wade at ang iba pa, at mahahanap nila ang kanyang lokasyon gamit ang kanilang kagamitan. Sa kaisipang ito, nagpadala pa siya ng ilang mensahe kay Gloria, huwag kang mag-alala, Gloria. Malakas na ako ngayon. Kung ang Orden Gloria ay makikipagdigma sa Ecclesiastic Order, ako ay nasa tabi mo ng walang pag-aalinlangan. As long as I'm around, walang mananakit sa'yo. Matapos ipadala ang kanyang mga mensahe sa kanya, patuloy na nilalamon ni Floyd ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Kailangan niyang magpakatatag. Samantala, sa altar ng Glorian Order sa Corpse Pit, ang mga mensahe ni Floyd, sa isang paraan, ay nagpaalala kay Gloria tungkol sa isang bagay. Naisip niya na wala na siyang pakinabang kay Floyd pagkatapos niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa mundo. Anong silbi ko sa kanya kung hindi ko siya manipulahin para saktan si Levi? Ngumisi si Gloria, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3677 pil. Si Gloria ay dumaan sa bawat makatutuhanang plano ng may maingat na pagsasaalang-alang. Itinuring niya na ang isang matinding hakbang ay dapat gawin upang si Floyd ay gumawa ng gayong mapanlinlang na gawain dahil siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang apprentice ni Levi. Siya ay nagbuhos ng maraming pagsisikap sa paghahasik ng alitan sa kanila, kung hindi niya sasabihin sa kanya na gumawa siya ng hakbang laban kay Bruno. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Forlivia, magkakaroon din ng matinding pinsala si Phoenix at ang iba pa. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang nakaraang gawaing ginawa niya upang magudyok sa pagitan nila ay nagsisimula ng magbunga. Gayunpaman, dahil sila ay mga subordinate lamang ni Levi, hindi ito partikular na nagpapabigat para kay Floyd sa psikolohikal na paraan ng salakayin niya sila. Mukhang kailangan kong pagsamantalahan ang nararamdaman ni Floyd sa akin ngayon. Baka magresulta sa hindi kapani-pani walang kahihinatnan ang pagbibintang kay Levi na nasaktan ako. Si Gloria ay nagsimulang mag-isip ng mabuti upang matiyak na ang kanyang mga plano ay walang kamali-mali. Ngunit hindi sapat si Floyd. Si Gloria ay nasa kawalan. Paano siya makakahanap ng super spiritual na leyline para kay Floyd kung wala nang sapat para sa kanya? Panginoon Gloria, mayroon akong paraan na maaaring gumana. Ang Bone Grandmaster ay sabik na tabyusan ang kanyang sarili matapos mabigang mahanap ang anumang super spiritual na linya ng ley. Oh, magsalita ka. Napukaw ang interes ni Gloria. Sumagot ang Bone Grandmaster, nakita ko ang partikular na black magic na ito sa sinaunang manual na nabasa ko. Ito ay tinatawag na demon incantation. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang tableta na ginawa gamit ang mga partikular na sangkap at sa pagdaragdag ng isang partikular na pamamaraan,
maaaring ilabas ng isa ang panloob na demonyo sa loob ng isang tao. Ang panloob na demonyo ay labis na magpapalakas ng kapangyarihan ng tao at ganap na babaguhin ang kanyang pag-uugali. Kapag tama na ang oras, madaling magawa ng caster ang target na gumawa ng iba't ibang hindi inaasahang kilos sa pamamagitan ng paggamit ng spell. Oh, may ganun ba? Si Gloria ay agad na nataman ng kaligayahan at kasabikan, dahil ito ay ganap na isang bagay na binuo para kay Floyd. Ngunit nangangailangan ng oras upang lumikha ng tableta. Ang oras ay isang luho ngayon. Lord Gloria, matagal ko nang ginawa itong mga tabletang ito. 3 ang ginamit para sa mga eksperimento, at may natitira pa. Sa sinabi nito, kinuha ni Bone Grandmaster ang isang bote sa kanyang bulsa, inikat ito, at nagsiwalat ng isang purple na tableta. Kinuha ni Gloria ang bote at pinuri, "Good. Bone Grandmaster, maganda ang ginawa mo para sa Glorian Order." Nang maayos na ang lahat, oras na para kumpletuhin ang puzzle. Matapos magdesisyon, agad na nakipag-ugnayan si Gloria kay Floyd para mag-set up ng meeting. Nang matanggap ang kanyang mensahe, tuwang-tuwa si Floyd. Agad siyang lumabas upang makita si Gloria sa napakabilis na bilis. "Gloria, sa wakas ay payag ka na makita ako." Tuwang-tuwa si Floyd na muntik na siyang maiyak. Sa kabilang banda, ang damdamin ng pag-aalsa ay bumagsak laban kay Gloria tulad ng mga alon, ngunit wala siyang ipinakitang pagkasuklam sa kanyang mukha. Sa halip, malumanay siyang sumagot, "Ang mga panahong desperado ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Wala akong choice kundi putulin ang pakikipag-ugnayan sa mundo. Naiintindihan ko naman. Ang alyansa sa pagitan ng CITES at ng Glorian Order ay masyadong makapangyarihan, kung tutuusin." Habang nagsasalita, lumapit si Floyd kay Gloria at sinubukang yakapin. Namiss niya ito ng husto. Mabilis na umatras ng ilang hakbang si Gloria. "Floyd, hindi ngayon ang panahon para sa pag-iibigan. Sinasabi sa akin ng aking mga mapagkukunan na ang CITES at ang Glorian Order ay gagawa ng hakbang laban sa Ecclesiastic Order sa lalong madaling panahon. Paano mo ako paprotektahan ng iyong lakas ngayon? Makinig ka sa akin. Maaari tayong maging tunay na magkakasama pagkatapos nating malampasan ang krisis na ito." Nag-aalala si Gloria habang nagsasalita. Sabay-sabay, napuno ng guilt si Floyd. Akala niya masyado siyang naiinip. "Kung gayon nandito ka ngayon para?" Nagtatakang tanong ni Floyd. Mahiwagang sagot ni Gloria, "Natutunan ko ang isang spell mula sa isang sinaunang manual sa Ecclesiastic Order kung saan ang lakas ng isang tao ay lalakas ng husto sa tulong ng isang tableta. Sinubukan ko na ito sa aking sarili, kaya ayos lang. Gusto ko lang ibahagi ito sa iyo." Nagpatuloy si Gloria sa pagpapakawalan ng kanyang aura pagkatapos noon. "Gloria, napakabait mo sa akin." Tuwang-tuwa si Floyd na muntik na siyang maiyak. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3678 dumating na si Master Hansel. Hindi nag-alinlangan kahit kaunti si Floyd sa sinabi ni Gloria. Mas malakas ang aura ni Gloria kaysa sa huling pagkikita ko sa kanya. Tiyak na gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan. Kung hindi, hindi siya maaaring umunlad ng ganoon kabilis. Tinitigan siya ni Gloria ng mapang-akit at sinabing, "Ikaw ang lalaki ko. Sino pa ba ang magiging mabait sa iyo kung hindi ako?" Nasa Cloud9 si Floyd nang marinig niya iyon. "Inumin mo ang pill na ito at mabilis na i-channel ang teknik na itinuro ko sa iyo. Sa una, mararamdaman mo ang matinding sakit. Gayunpaman, dapat mong tiisin ito at magpatuloy. Kung hindi, ang lahat ng iyong mga pagsisikap na nauna ay magiging walang kabuluhan." With that, binigyan siya ni Gloria ng Pill of Evil. Walang pag-aalinlangan na nilunok ni Floyd ang Pill of Evil. Pagkatapos nito, nilinang niya ang pamamaraang itinuro sa kanya ni Gloria. Sa simula, walang kakaibang nararamdaman si Floyd. Habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang namamaga ang kanyang mga ugat sa hindi kapani-paniwalang bilis. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Gloria, kaya nagpatuloy lang siya sa paglinang. Ilang sandali pa, malapit nang mawala si Floyd sa sarili. Gayunpaman, ganap na hindi alam ito ni Floyd. Nararamdaman niya ang malakas na aura na umiikot sa loob ng kanyang katawan, kaya naisip na lang niya na gumagana ang lihim na pamamaraan. Samantala, napansin ito ni Gloria nang makitang dumilim ang gilid ng mga mata ni Floyd.
Ipagpatuloy ang paglilinang, okay. Kapag tapos ka na, mapagsilbihan mo na ako. Sumili ang nakakatakot ng ngiti sa mukha ni Gloria. Samantala, nagpa siya sina Thundera at Hansel na makipagtulungan kay Levi upang talunin ang Glorian Order at ang Cites. Pagkatapos ng lahat, ang alitan sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order ay hindi ganoon kalubha. Maaari nilang palaging ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan pagkatapos na harapin ang Glorian Order at ang Cites, na kanilang pinakamalaking alalahanin sa sandaling iyon. Sa tabi ni Levi, mas malaki ang tsansa nilang manalo sa laban. Nais nilang ganap na lipulin ang Cites, Xylas, at ang iba pa minsan at para sa lahat. Nang magkasundo na sila, pumunta sina Thundera, Hansel, at ang iba pa sa base ni Levi para hanapin si Levi. Pagdating nila sa labas ng base, nakita sila ni Phoenix at ng iba pa, na nasa patrolling duty. Hindi mo ba tatanggapin si Master Hansel ng Blue Sky Sect? Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na boses ni Thundera habang ginagamit niya ang kanyang lakas para palakasin ang kanyang volume. Napakaingay nito na maaaring makabasag ng eardrum ng isa. Kumunat ang noo ni Phoenix at ng iba pa. Hindi man siya natutuwa sa pagmamataas ni Thundera, alam niyang makatuwiran ito. Kaya naman, mabilis niyang ibinalita ang kanilang pagdating kina Zoe at Forlivia. Nang hindi alam ang kinaroroonan ni Levi, si Zoe ang namamahala sa base. At saka, si Forlivia ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban sa base pagkatapos ni Levi. Sa katunayan, bago pa man nila matanggap ang ulat mula sa Phoenix, Forlivia, Zoe, at iba pang mga pangunahing miyembro ng base ay nagmamadaling lumabas upang makita ang mga bisita. May mga bantay na nakapaligid sa kanya, dumating si Zoe sa harap ni Thundera. Maaari ko bang malaman kung ano ang maaari naming gawin para sa iyo? Tanong ni Zoe sa mataimtim na boses. Malungkot ang mga ekspresyon sa mukha ng mga base member, at tensyonado ang kapaligiran. Napasulyap si Thundera sa mga tao at walang nakitang palatandaan si Levi. Kahit na ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka, hindi pa rin sila kwalipikadong makipag-usap sa amin. Nasaan si Levi Garrison? Walang sino man sa inyo ang karapat-dapat na makausap ng diretso si Master Hansel, mayabang na wika ni Thundera. Pagkatapos ay inilibot ni Hansel ang isang tingin sa mga tao at sumangot ng masama. Nakikita ko kung gaano kayo kaina, pinagsisisihan ko ang desisyon kong pumunta dito para pag-usapan ang isang alyansa. Sa kanilang mga kakayahan, sila ay magiging kanya na kumpay lamang, sabi ni Jasper. Naikuyom ni Phoenix at ng iba ang mga kamao sa galit dahil nararamdaman nilang nakatingin sa kanila ang kaharap. Si Forlivia ay nakasimangot din sa galit, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang emosyon. Natural, naasar si Zoe. Gayunpaman, iba ang reaksyon niya dahil narinig niyang sinabi ni Hansel na nandoon sila para pag-usapan ang pagbuo ng isang alyansa. Kumalma kayong lahat, let's hear them out, sabi ni Zoe. Matapos pakalmayan ang lahat, lumingon siya kay Hansel at sinabing, ikaw ay dapat si Master Hansel ng Blue Sky Sect. Dahil nandito ka para pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-alyansa, hindi mo ba naisip na dapat mong ipakita sa amin ang basic courtesy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3679 na pagtanggi. Kagandahang loob. Tumawa si Hansel na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Deserve mo ba ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zoe. Nang mga sandaling iyon, malapit na siyang magalit sa kanila. Gayunpaman, si Levi ay wala sa base ngayon, at ang mga taong ito ay makapangyarihang mga nilalang mula sa Kenfort. Kung lalabanan natin sila, lahat ng nandito ay mamamatay. Bukod dito, ang Glorian Order at ang Cites ay nakatutok sa amin. Mas maganda talaga kung makakaugnay tayo kay Master Thundera at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala kami na ita-target ni Master Thundera ang aming base bago ito. Ang mga taong ito ay masyadong mayabang. Sobrang bastos nila. Kung narito si Master, hindi sila mangangahas na kumilos ng ganito. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang ating mga kalagayan, mas mabuti kung maaari tayong makipagtulungan sa kanila. Naasar ang lahat sa base, ngunit pinilit nilang harapin ang malupit na katotohanan. Anuman, magiging mahirap na makipagtulungan sa mga taong laging nakahang ang kanilang mga ilong.
Bakit hindi? Habang ang lahat ay nasa dilema, isang malalim na boses ang umalangaw mula sa malayo. Bumalik na si boss. Sa wakas nakabalik na si Master. Tingnan natin kung ang mga taong ito ay maglalakas loob pa rin kumilos ng may pagmamataas. Agad namang nalift ang mood ng lahat. Ilang sandali pa ay dumating na si Levi. Medyo tenseng, pinalaki siya ni Hansel at ng iba pa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabawi nila ang kanilang pagmamataas dahil napagtanto nila na si Levi ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa iba. Sa makatuwid, naisip pa rin nila na hindi siya karapat-dapat na makipag-usap ng direkta sa mga paladin ng Kenfort. Ikaw ba si Levi Garrison? Tanong ni Hansel sa panunuya. Tumanggo si Levi at nagtanong, narito ba kayo para pag-usapan ang tungkol sa pagbuo ng isang alyansa? I think so. Pagkatapos ay idinagdag ni Hansel na walang pakialam, sa totoo lang, narito kami para mag-alok sa iyo ng pagkakataong mabuhay. Oh, paano mo ibig sabihin? Umakto si Levi na parang naguguluhan. Sa malalim na boses, sinabi ni Hansel, ang Cites at ang mga mandirigman ng Void Sect ay nakipag-ugnay na sa Glorian Order. Hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon kung lalaban kayong mag-isa. Sa kabilang banda, kung sasama ka sa akin, ang Cites at ang iba pa ay mag-iingat sa pag-atake sa iyo. Higit sa lahat, ito ay isang hindi mabibaylang pagkakataon para sa iyo. Anong ibig mong sabihin dyan? Curious na tanong ni Levi. Napangiti si Hansel at sumagot, kapag naayos na ang lahat, hahayaan kitang pumunta sa Kenfort at sumali sa Blue Sky Sect. Sa oras na iyon, maaari mong i-enjoy ang buhay ng lubos. Mayabang si Hansel, at nagsasalita siya sa kanila na para bang mas mataas siya sa kanilang lahat. Parang nakakatokso yan. Hindi lang tayo magiging ligtas, kundi makapasok din tayo sa Kenfort. Excited na bulalas ni Levi. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Hansel. Ang pakikipag-ayos sa kanya ay mas madali kaysa sa naisip ko. Sa makatuwid, tumanggi akong makipag-alyansa sa iyo. Biglang nagiba ng paninindigan si Levi. Ha? Natigilan si Hansel. Mukhang interesado si Levi sa mga termino ko ngayon lang. Si Jasper, Thundera, at ang iba pa ay natarante rin. Hindi napigilan ni Thundera na magtanong, nagbibiro ka ba, Levi? Bilang tugon, sumagot si Levi, ganoon ba natin kakilala ang isa't isa? Hinding-hindi ako makikipagbiroan sa mga taong hindi ko kaibigan. What the F***? Halos magmura ng malakas si Thundera. Ang lalaking ito ay nagpapakulo ng dugo ko. Nagdilim din ang ekspresyon ni Hansel. Levi, alam mo bang tinanggihan mo lang ang isang pagkakataon sa buong buhay mo? Oh, isang pagkakataon ba iyon sa buong buhay? Malamig na tumawa si Levi at nagpatuloy, sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang alyansa, gusto mo lang kaming maging kanyan mo. Tama ba ako? YYU, kumaibot ang mga labi ni Hansel. Nahihiya siya dahil ngayon lang siya inilantad ni Levi sa harap ng lahat. Pagsisisihan mo ito. Kumaway si Hansel at lumingon sa iba bago nagutos, let's leave. Ngumisi si Levi habang pinagmamasdan si Hansel at ang kanyang kauri na paalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3680 labanan si Levi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, si Phoenix ang unang nagtanong, Boss, hindi ba talaga tayo makikipag-alyansa sa kanila? Nang marinig iyon, napalingon ang lahat kay Levi. Ang pagtanggi nating magtulungan ay nangangahulugang lalaban tayo kay Master Thundera at sa mga manlalaban ng Blue Sky Sect. Sa madaling salita, magiging kalaban tayo ng Ecclesiastic Order. Mukhang sinsero ba sila sa pakikipag-alyansa sa atin? Ganti ni Levi. Natagpuan ni Phoenix ang kanyang sarili na nawalan ng salita. Sa katunayan, malinaw na hindi iginagalang sila ni Hansel. Huwag kayong mag-alala, lahat. May plano ako. Pinatahimik ni Levi ang mga tao. Hindi naging maingat si Levi. Kaya lang alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Hansel at ng iba pa. Sa makatuwid, alam niya kung paano haharapin ang mga ito. Sabay-sabay na inis si Thundera at ang iba dahil ngayon lang sila na-reject. Hindi nila akalain na tatanggihan sila ni Levi ng ganito katapat. Levi, ang B***** na yan. Napaka-ungrateful niya. Galit na galit si Hansel. Tumahimik ka, Master Hansel. Udyok ni Jasper. Dahil gustong mamatay ni Levi, hayaan na lang natin siya. Master Hansel,
Mr. Xanadu, ano sa palagay ninyo ang kakayahan ni Levi? Ganoon ba siya kalakas? Nambobola ba siya noong tinanggihan niya ang alok namin o tiwala lang siya sa sarili niya? Seryosong tanong ni Thundera. Itinuro ni Jasper ang mga paladin ng Blue Sky Sect at sumagot, sa tingin ko ay kasing kapangyarihan nila si Levi. Baka malakas siya sa makamundong mundo. Gayunpaman, wala siyang iba kumpara sa akin at kay Master Hansel. Nakahinga ng maluwag si Thundera. Hanggat nasa ganoong level pa si Levi, walang dapat ikabahala. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Thundera. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Hansel, dahil napaka-ungreat ni Levi, maghanap na lang tayo ng ibang makakasama para salakayin si Levi. Tungkol naman sa Glorian Order, sigurado akong aalis ang Cites at ang iba pa. Sandali lang. After that, we'll settle the score with the Glorian Order. Oo, Master Hansel, pagsang-ayon ni Thundera. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang kunin ang Glorian Order para palayain muna ang mga hostage. Pagkatapos, makikipagugnay sila sa Glorian Order upang labanan si Levi. Pupunta ako dyan ng personal. That way, parang mas sincere, Thundera suggested in a self-aggrandizing manner. Sumang-ayon si Hansel at ang iba pa, at mananatili sila sa Ecclesiastic Order upang hintayin ang kanyang mabuting balita. With that, dumating si Thundera sa corpse pit mag-isa. Nagulat si Gloria nang sabihin sa kanya na sinalubong siya ni Thundera. Ayon sa mga ulat, parang nandito si Master Thundera para makipag-alyansa sa akin. Papasukin mo siya, bilin ni Gloria. Pagkasabi noon ay isinuot ni Gloria ang kanyang maskara. Dahil siya ang pinuno ng Ecclesiastic Order, hindi ko muna dapat ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Kapag nalaman niyang especially iya ako ng Ecclesiastic Order, tiyak na kakanselahin niya ang negosasyon. Sa sandaling pumasok si Thundera sa bulwagan, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Gloria. Ano ang gusto mo, Master Thundera? Tanong ni Gloria sa malalim na boses. Sa magandang tono, sinabi ni Thundera, Panginoong Gloria, pakirelease si Master Yusuf at ang top 10 paladins. Pagkatapos nito, magkakasama kaming lalaban kay Levi. Maganda ba iyon? Wala akong problema sa pakikipagtambalan sa iyo para labanan si Levi. Gayunpaman, pakakawalan ko lang ang mga hostage pagkatapos nating magtagumpay sa pagpatay sa kanya. Napangiti si Gloria. Oo naman. Seryosong sagot ni Thundera. Ito ay isang kaaya-ayang pag-uusap, at naabot nila ang isang pinagkasunduan ng medyo mabilis. Malungkot ang ekspresyon ni Gloria matapos niyang makitang umalis si Thundera. Kung isasaalang-alang ang ginawa ko kay Master Yusuf at sa nangungunang 10 paladin, tiyak na susundan ako ni Master Thundera kapag nailabas ko na sila. Bumuo ng isang alyansa sa akin. I bet ginagamit lang niya ako. Master Thundera, alam ko talaga kung ano ang ginagawa mo, bulong ni Gloria.